Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 21 hanggang 40. Kabanata 21. Nang marinig ang mga salitang ito, maging si Wendy Schuler, na sanay makakita ng yaman, ay nakaramdam ng pagkahilo. Nako, bulong ni Wendy, sa mabilis na pagdami ng kayamanan na ito, bakit parang nananaginip ako? Ito ay simula pa lamang. Napakunot ang gilid ng bibig ni Jasper. Sa kanyang alaala sa susunod na 10 taon, ang alon ng presyo ng crudo na ito ang pinakamalamang na pagkakataon para yumaman siya sa magdamag. Mawawala ito kung na-miss niya ito. Marami pang pagkakataon na kumita ng pera, ngunit wala ng isa pang pagkakataon para kumita siya ng ganoon kabilis. Marami sa kanyang mga plano sa hinaharap ang umasa sa pagkakataong ito para makapagtrabaho. Kung saan, kailangan niyang pasalamatan si Hugh Lewis para sa 50 milyon. Kung hindi, maaari pa rin kumita si Jasper ng kaunting pera ngunit hindi halos magkano. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng balita ay agad na tumama sa pandaigdigang merkado tulad ng isang buhawi, at ang gulat ng lahat ay makikita sa futures market. Ang pagtaas ng presyo sa loob ng maikling panahon ay nabulag sa hindi mabilang na mga tao. Sa sandaling naisip ng mga tao na ang bagong lumabas na presyo ay ang pinakamataas na punto, ang bilang na refresh sa susunod na segundo ay tatama sa kanilang mukha. Nagsisigawan ang lahat, ngunit kakaunti ang nangahas na pumasok sa venture sa sandaling ito dahil natatakot silang mabilis na mahulog ang roller coaster ride sa susunod na segundo. Ang pandaigdigang kapital ay mabilis na lumundag habang ang hindi mabilang na mga mandaragit sa pananalapi ay sumugod sa merkado tulad ng mga peteng na amoy dugo. Bilang resulta, isang bihirang sitwasyon ang lumitaw sa kasaysayan ng buong pandaigdigang merkado ng futures ng langis na crudo. May buy order lang, walang sell order. Lahat ng kontrata sa palengke ay hinagaw at nabili. Walang mga transaksyon sa merkado. Ang mga taong ngayon lang nag-react at gustong pumasok muli sa merkado ay naiwan ng walang pagkakataon. Kahit na ang pera, walang mangmang ang magbebenta ng crudo sa kanilang mga kamay. Ito ay isang gansa na talagang maaaring mangitlog ng mga gintong itlog. Sa kaganapang ito, natural na ang pinakamalalaking manlalaro ay ang mga pambansang unit na kumokontrol sa mundo, na sinusundan ng mga financial oligarch at consortia. Ang mga retail investor tulad ni Jasper ay isa sa isang uri at dapat na maging kapansin-pansin. Kaya lang, walang makakaalam na ang gayong binata ay tahimik na naglagay ng laryo sa pinakamababang punto. Bilang isang estratehikong pamumuhunan, ang langis na crudo ay may malaking praktikal na kahalagahan. Ang bawat bansa ay galit na nakikipagkompetensya para sa natitirang crudo sa merkado. Para sa mga bansa, ang pera ay hindi isang isyu. Mas nag-aalala sila tungkol sa estratehikong kahalagahan nito. Kaya, sa ilalim ng gayong mga kalagayan ng napakalakas na demand, ang presyo ng crudo futures ay umakyat sa isang nakakatakot na presyo na $58. Ang kasalukuyang domestic time ay 2 AM. Dahil sa pagkakaiba ng oras, ang futures market ay umaga ng ikatlong araw. Kahit 7 hanggang 8 oras na nakatitig sa screen, hindi nakaramdam ng pagod sina Jasper o Wendy. Sa halip, mas nasasabik sila kaysa dati. Si Wendy, na nanghihikayat sa kanya na talikuran ang pakikipagsapalaran, ngayon ay mas nasasabik kaysa sa iba. Umakyat ka na. Ipagpatuloy mo ang pag-akyat, tumaas na naman ito ng 10 cents. Hahaha. Kung titignan ang kilos ni Wendy ay parang mas masaya pa siya kaysa kumita ng mag-isa. Gayunpaman, mas kalmado si Jasper habang humihigop siya mula sa isang tasa ng tsaa. Kadalasan, hindi siya naninigarilyo o umiinom ng alak, mas pinipiling uminom ng tsaa. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na ang tabako at alak ay magpapamanhid sa isip ng mga tao. Sa wakas, nang ang presyo ng crudo ay umabot sa $59, pinili ni Jasper na ibenta ang lahat ng crudo sa kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 22.
Ang pinakamataas na presyo ng krudo sa kasaysayan ay $59. Kasunod nito, habang inanunsyo ng pinakamalakas na powerhouse ang pagpapalabas ng ilang inventaryo ng krudo, magsisimulang bumaba ang presyo ng krudo, kaya ito ang perpektong timing para mag-withdraw habang maganda ang takbo. Nang ang merkado ay pinakaaktibo at ang malaking volume na order ni Jasper na 11,400 ay nakalista, agad itong nagdulot ng reaksyon mula sa merkado. Ito ay nabura halos kaagad, at ang labas ng mundo ay nagsimulang mag-isip kung aling institusyon ang may hawak ng napakaraming krudo sa mga kamay nito. Walang mga lihim sa merkado ng kapital. Di nagtagal, lumabas ang balita tungkol sa malaking order na ito mula sa isang retail investor, na agad na nagdulot ng sensasyon sa pandaigdigang komunidad ng pananalapi. Nais ng lahat na malaman ang tungkol sa mahiwagang retail investor na ito. Sa oras na ito, gayunpaman, sina Jasper at Wendy ay magkasama sa maliit na silid-aralan, nakatingin sa nakasisilaw na string ng mga numero sa kanyang account. Matapos ibawas ang mga gastos at komisyon, kumita kami ng higit sa 3 bilyon. Ang balanse ng account ay 3,100,000 at 1,240,000. Tinitigan ni Wendy si Jasper ng blanko, namumula ang magandang mukha nito sa excitement. Pinigilan niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya at sinabi sa hindi makapaniwalang tono, "Ikaw, napakaganda mo. Ginamit mo talaga ang 60 milyon para kumita ng bilyon." Nagpakawala ng hininga si Jasper, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas habang sinasabi niya, "Kung walang mga isyo, ang lalaki sa harap mo ay dapat na isa na ngayon sa 10 pinakamayamang tao sa bansa." Noong taong 2000, ang ikapito sa pambansang listahan ng pinakamayamang Forbes ay isang tao sa bansang ito na may kabuuang net worth na $350 million. Sa sandaling ito, umabot na sa $360 milyong ang mga asset ni Jasper. Siya ay karapat-dapat sa ikapitong pwesto talaga. Siyempre, napakaraming nakatagong mayayamang tao sa bansang ito, at hindi naging mayabang si Jasper para isipin na sapat na ang kanyang 3.1 bilyon para iranggo siyang ikapito sa bansa. Gayunpaman, sa maliwanag na bahagi, ito ay isang katotohanan na walang sino man ang maaaring tanggihan. Sa loob ng 8 oras, natupad ni Jasper ang kanyang pangarap, na nagdoble ng kanyang mga personal na asset ng 50 beses mula 62 milyon hanggang 3.1 bilyon. Matagumpay niyang na-withdraw ang pera. Ito ay isang himala na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga may mas mataas na multiplier kaysa sa kanya ay hindi kasing yaman niya, at ang mas mayaman ay may mas kaunting multiplier. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang malayong sulok ng ordinaryong county na ito. Nang maayos na ang lahat at nasa bulsa na ang pera, nakahinga ng maluwag si Jasper nang matanggap niya ang text message mula sa bangko. Ang pagpapadala ng ganoon kalaking halaga ng pondo ay magdudulot ng reaksyon mula sa commercial bank sa sandaling pumasok siya sa trabaho bukas. Bukod dito, tinansya ni Jasper na ang kanyang malaking hakbang ay makakaakit din ng atensyon ng maraming tao sa internasyonal na merkado, ngunit wala siyang ideya kung gaano kalaki ang bagyo. Matapos ang pagiging ultra-focused sa loob ng 7 hanggang 8 oras, kahit ang bata at masiglang si Jasper ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa ngayon. Sa pagkakataong ito, sabay na tumunog ang pag-ungol ng 2 sikmura. Parehong nagkatinginan sina Jasper at Wendy, medyo nahihiya. Kapag ang mga tao ay masyadong kinakabahan o emosyonal, hindi nila papansinin ang mga pangangailangan ng katawan. Gayunpaman, kapag nakaka-relax, ang gutom ay kasunod kaagad. "Tara, labas tayo para maghapunan," nakangiting sabi ni Jasper. Huli na ngayon at nakatira silang dalawa sa isang ordinaryong maliit na county na hindi gaanong maingay kaysa sa isang malaking lungsod, kaya nang makarating sila sa mga lansangan, ang tanging makikita nila sa oras na ito ay isang snack bar na malapit na magsara. Kung hindi dahil sa kagandahan ni Wendy, hindi tatanggapin ng Lady Boss ang kanilang negosyo. Nakaupo sa simpleng snack bar, halatang curious si Wendy dahil first time niyang kumain sa snack bar. "Hindi ka ba nasisiyahan sa akin sa pagsama sa iyo para sa hapunan sa isang lugar na tulad nito?" Kumuha si Jasper ng isang set ng utensils at ngumiti ng ipasa kay Wendy. Napakurap-kurap si Wendy at nagbiro, "Napakalaki na ng kinita mo. Siyempre, kailangan mo akong i-treat ng masarap na pagkain. Walang kwenta ang pagkain na ito.
Kahit anong gusto mo. Basta for sale, pwede kang mag-request, bukas palad na sabi ni Jasper. Hanggat ito ay isang bagay na mabibili ng pera, hindi ito magiging problema para sa kanya ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 23. Naghain ng merienda ang Lady Boss. Nang marinig niya ang pag-uusap ng mag-asawa, ngumiti siya at sinabing, mukhang maganda ang relasyon ninyong mag-asawa. Little lady, kumita ba ang boyfriend mo ngayon? Huwag mo na lang siyang hilingin na ibili ka ng hapunan. Kailangan mo rin niyang bilhan ng damit. Sa mata ng may-ari ng snack bar, nakagawa si Jasper ng daan-daan o libo-libo. Hindi niya akalain na ang lalaking nakaupo sa kanyang tindahan at kumakain ng fried nugget ay kumita lang ng 3.1 bilyon. Humalaklak si Wendy. Narinig mo ba iyon? Narinig ko yon. Bilhin, bilhin lahat. Dumampot si Jasper ng fried nugget at dinala sa bibig ni Wendy. Bilasan mo at kumain. Siguradong nagugutom ka na. Nang makita ang pritong nugget sa harap ng kanyang bibig, natigilan si Wendy saglit, iniisip kung hindi ba niya ibuka ang kanyang bibig at kainin ito. Bago ito, nang banggitin ng Lady Boss ang kanilang relasyon, walang pakialam si Wendy. Sa halip, ayaw niyang pakialaman. Ngayon, gayunpaman, medyo nahihiya siya sa inasal ni Jasper. Napansin din ni Jasper na medyo hindi tama ang kanyang mga kilo. Nang naghahanap lang siya ng palusot ay ibinuka ni Wendy ang kanyang bibig at marahang kinagat ang pritong nugget. Habang ngumunguya ng dahan-dahan, hindi nang ahas si Wendy na tumingin kay Jasper. Ibinaba niya ang ulo niya na parang ninanamnam ang lasa ng treat na ito. Nang makita ang mahihiyain at kaakit-akit na babae sa kanyang harapan habang maalalahanin at natatakot din na hindi siya makabawi sa kanyang kahihiyan, ngunit tumawa si Jasper. Tagumpay sa parehong negosyo at buhay pag-ibig. Dahil naging ganito ang buhay niya, ano pa ba ang mahihiling niya? Pagkatapos ng hapunan, nag-uusap sina Jasper at Wendy habang naglalakad sila papunta sa kanilang bahay sa county. Bilang anak ng pinakamayamang tao sa probinsya, syempre, hindi hahayaan ni Dawson na magdusa si Wendy. Bagamat pumayag siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa trabaho, bumili rin siya ng isang malaking bahay sa pinakamagandang komunidad sa county para sa kanya. Karaniwan itong inookupahan ni Wendy na mag-isa. Sa pintuan ng bahay, medyo nanghihinayang sinabi ni Wendy, nakauwi na ako. Bakit napakabilis? Medyo inis ang dalaga. Ang distansya ay dapat na medyo malayo. Babalik ako, kung gayon, sabi ni Jasper. Ngayon, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay sumulong ng isang hakbang, ngunit bago ang anumang paninindigan, natural na hindi gagawin ni Jasper ng anumang bagay na hindi tama. Pagtango-tango, biglang may naisip si Wendy at sinabing, nga pala, free ka ba sa loob ng ilang araw? Sumama ka sa akin sa kabisera ng probinsya. Naunawaan kaagad ni Jasper na bibisitahin niya si Dawson Schuler, ang magiging biyenan. Tumanggo siya at sinabing, okay. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang gagawin natin sa kabisera ng probinsya? Dahil sa pagiging desidido ni Jasper, medyo natarante si Wendy. Hindi naman pwedeng makita ang future in-laws, di ba? Sinabi ni Jasper ang katotohanan sa kalahating biro. Napahiya si Wendy kaya tinapik niya ang kanyang mga paa at sinabing, ang talino mo. Pagkatapos magsalita ay nadulas siyang bumalik sa loob ng bahay na parang gusto niyang tumakas at padabog na isinara ang pinto. Naalala ni Jasper ang maganda ngunit mahiyain at nahihiyang hitsura ni Wendy habang nakangiti itong umalis. Sa bahay, napasan daw si Wendy sa pintuan at narinig ang tunog ng mga yabag na papaalis. Medyo nawala at kinakabahan siya. Hawak ang mainit niyang pisngi, bumulong siya, ang taong ito, paano siya naging napakatalino, at napakasama. Nang gabing iyon, mapayapa na natulog si Jasper, ngunit sumabog ang pandaigdigang pamilihan ng kapital. Wala pang kalahating oras matapos ay clear ni Jasper ang kanyang account, ang ipinakitang powerhouse sa mundo ay nagsagawa ng press conference upang ipahayag ang pagpapalabas ng mga domestic na inventaryo ng crudo upang mabawasan ang tumataas na presyo sa presyo ng crudo. Kaagad pagkatapos nito, ang lahat ng mas maliliit na puwersa sa likod ng powerhouse ay nagpahayag din ng pareho. Sa sandaling lumabas ang anunsyo, bumagsak ang presyo ng crudo futures. Bagamat napakataas pa rin ng presyo, hindi ito kasing baliw gaya ng dati.
Ang merkado ay nakabawi mula sa nakaraang siklab, kaya agad na napansin ng mga tao ang misteryosong retail investor na naghagis ng malaking order na 14,400 lot sa pinakamataas na punto ng presyo. Itong retail investor, ito ba ay isang decoy account ng isang powerhouse? Nagkamot ng ulo ang mga mandaragit sa pananalapi. Kung hindi, paano nila ipapaliwanag ang kanyang mga biglaang aksyon na agad na sinundan ng anunsyo na nagresulta sa pagbaba ng presyo? Ang pagbili sa pinakamababang punto at pagbebenta sa pinakamataas na punto ay mainam na suklian sa pangangalakal na alam ng bawat baguhan. Gayunpaman, gaano karaming mga tao ang aktwal na magagawa ito? Ginawa ito ng retail investor, bagaman. Sa makatuwid, ang mahiwagang retail investor na ito ay lalong hindi maarap. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa misteryosong henyo sa pananalapi na nagwalas ng daan-daang milyong dolyar sa magdamag. Sinabi pa ng ilang media na ang misteryosong retail investor na ito ay pangalawang. Si Buffett at ang kanyang talento sa larangan ng pananalapi ay walang kapantay. Sumikat muli ang araw, at dumating si John Jackson sa opisina ng kanyang presidente. Comfortable siyang gumawa ng isang kaldero ng tsaa. Habang naghihintay na mag-on ang computer, masayang uminom siya ng tsaa habang iniisip ang schedule ngayon. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ang malakas na putok ay naging sanhi ng panginginig ng kamay ni John sa takot at bumuhos sa kanya ang mainit na tsaa. Tumalon si John at sinigawan si Harold Wood na sumugod sa opisina. ****, tinakat mo ako. Hinihiling mo bang tanggalin ka? Pinunasan ni Harold ang pawis sa kanyang noo at sinabing may kakaibang ekspresyon, President, may nangyari. Natigilan si John. Nakakunot ang noo niyang sinabi, ano ang malaking bagay para sa iyo na maguguluhan ka? Sa paglunok ng laway, hindi napigilan ni Harold ang kanyang pananabik. He said in a very complicated tone, President, wala ka sa opisina kahapon kaya hindi mo pa alam ang tungkol dito. Ang malaking kliyenteng iyon, si Jasper Lane, ay pumasok sa merkado ng futures ng crudo na may buong posisyon. Natigilan si John saglit. Hindi pinapansin ang mga mantsa ng tsaa sa kanyang katawan, gulat niyang sinabi, full position. Baliw ba siya? Nawala ba lahat ng pera niya? Bago pa makapagsalita si Harold, sumimangot si John at nagpatuloy, sobrang kumpiyansa ng batang ito at hindi sumusunod sa rules and regulations. Sure enough, siya ay nasa malalim na problema ngayon. Pagpasok sa merkado sa 50 beses ang pagkilos at kinuha pa rin niya ang isang buong posisyon na may napakalaking panganib. Tapos na para sa kanya. President, hindi ganoon. Tumingin si Harold kay John at sinabing may mapait na ngiti, kaninang umaga, 3.1 bilyon ang nakredito sa kanyang account. Dahil sa pagdadala nito, ang taunang KPI ng ating buong sangay ng county ay umabot sa target. Nagtakda pa kami ng bagong record. Nanood ako ng balita on the way to work. Sa internasyonal na harapan, nabalitaan ang isang misteryosong retail investor ay kumita ng daan-daang milyong dolyar sa merkado ng futures ng crudo kahapon. Ang taong ito ay nakikita nanalo sa merkado ng crudo sa pagkakataong ito. Ito ay naaayon sa panahon nang pumasok si Jasper sa palengke at ang halaga ng settlement. I'm guessing na ang taong pinag-uusapan sa buong international financial market ay siya. President, 3.1 bilyon ang pinag-uusapan natin. Sa kapital na 62 milyon, nakagawa siya ng 3.1 bilyon sa loob lamang ng isang araw. Nang marinig ang mga salita ni Harold, natigilan si John sa kinatatayuan na para bang natulala siya. Bago pa niya matuno ang balita, biglang tumunog ang telepono sa desk. Sa pagtingin sa pulang teleponong ito ay ginamit para sa emerhensya, napalunok at bamulong si John, isang tawag mula sa tanggapan ng Pangulo ng Sangay sa probinsya. Ang pagmamayabang na ito ay nasa ibabaw ng bubong. Itinulak talaga ng batang ito ang pangalan ni John Jackson sa mata ng presidente ng provincial branch. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 24, ipadala ang aking mga tagubilin. Panatilihing mahigpit na kumpidensyal ang personal na impormasyon ni Jasper Lane. Walang sino man ang pinapayagang magbunyag nito. Utos ni John. Alam na alam niya ang kalagayan at posisyon ngayon ni Jasper. Hindi magandang bagay kung ang ganoong kalaking customer ay kinuha. Higit pa rito, ang anumang nalik na impormasyon ay magdudulot din ng hindi kinakailangang problema para kay Jasper.
Oo, tumango si Harold, naiintindihan niya ang ibig sabihin ng presidente. Agad siyang pumunta para isagawa ang utos. Noong taong 2000, sa partikular na takdang panahon na ito, ang mga modelo ng negosyo ng karamihan sa mga domestic na industriya ay nasa napakapangunahing yugto pa rin. Sa panahong ito na bago pa ang stock trading, ang paggawa ng bilyon-bilyong dolyar na kita mula sa futures market sa magdamag ay isang gawa-gawa lamang. Alam ni Jasper na hindi niya mapipigilan ang balita tungkol sa pagkakakitaan niya sa crude oil futures market at magdudulot ito ng sensasyon, ngunit hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay magdudulot ng pandemonium. Ang mga online na portal at pisikal na pahayagan ay agad na naglathala ng balita na ang isang mahiwagang retail investor ay nagwalas ng 3.1 bilyon sa pandaigdigang merkado ng futures ng crudo sa magdamag. Ang balita ay sumabog sa mukha ng hindi mabilang na mga mamamayan. Lalo na dahil ang mahiwagang retail investor na ito ay isang domestic citizen. Nalaglag ang panga ng lahat sa katotohanan ito. 3.1 bilyon. Ito ay isang numero na nakakaramdam ng pagkahilo sa mga tao kahit na sinabi nila ito. Sa simula ng Mayong ito nang ang isang taong may taunang kita na higit sa 100,000 ay itinuturing na isang mayaman, ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na isipin ang ganoong kalaking bilang kahit sa kanilang mga panaginip. Bagamat sinusubukan ng lahat ng puwersa ang kanilang makakaya upang malaman ang tungkol sa taong ito, bilang isang negosyo na naglalayong maging una sa universo, ang commercial bank ay may matatag na moral na integridad. Nakalak ang balita at walang nalik na impormasyon tungkol kay Jasper. Sa kasalukuyan, ang mga balita at ulat ay nakakuha lamang ng isang mabilis na sulyap mula kay Jasper. Hindi niya masyadong pinansin ang mga ito. Tapos na ang excitement. Sa ngayon, kailangan ni Jasper na samantalahin ang bawat pagkakataon para kumita ng pera at gamitin ito para sandata at palakasin ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang bansang ito ay napuno ng mga nakatagong talento at hindi nabunyag na mga kababalaghan. Sa harap ng mga tunay na amo, hindi sapat ang kanyang kapital. Ngayon, nasa fundamental development stage pa siya. Mas nag-aalala siya tungkol sa dalawang behemoth na nagkakahalaga ng trilyon na paparating sa hinaharap. Ang una ay ang kumpanyang talagang nagpabago sa pamumuhay ng mga tao. Ang kumpanyang ito ay naitatag lamang ng wala pang isang taon, at pinamumunuan pa rin ni Mayon ang kanyang 18 mga kasama upang iset up ang kanyang 1,688 website sa isang apartment. May 3 taon pa bago itatag ang super website na iyon, ang Taobao. Bagamat ang Tencent, isa pang online social giant, ay naglunsad ng QQ at sinakop ang unang posisyon ng domestic social software, na nagdurusa sa kawalan ng kakayahang umangkop sa pagbabago, nahaharap pa rin ito sa mga paghihirap sa mga bayarin sa server. Ang dalawang kumpanyang ito ay tiyak na target para mamuhunan si Jasper sa hinaharap, ngunit hindi pa dumating ang oras dahil hindi pa sila nahaharap sa mga paghihirap. Kung siya ay pumasok sa merkado sa puntong ito, ang matagumpay na mga negosyo ay hindi maaaring magbigay ng masyadong maraming pagbabahagi. Sa makatuwid, kailangan niyang maglaan ng oras. Ang dalawang kumpanyang ito ay may magandang kinabukasan, ngunit bago sila magsimulang kumita, makakaranas sila ng ilang krisis at mapupunta sa bingit ng bangkarota. That would be the time when Jasper made his appearance. Ayon sa alaala ni Jasper, ilang buwan pa ang mga paghihirap ni Alibaba, ngunit halos nasa bingit na si Tencent ngayon. Sa loob ng 1 buwan, iyon ang magiging pinakamagandang timing. Sa oras na ito, si Jasper, na naninirahan sa bahay, ay naitala ang lahat ng mga bagay na ito at nagsimulang magplano kung paano ipasok si Tencent sa kanyang bulsa. Kakatapos lang ng plano ay tumunog ang cellphone ni Jasper. Si Wendy iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 25. Jas, hiniling mo sa akin na tulungan kitang bigyang pansin ang balita tungkol sa bahay ilang araw na ang nakakaraan. May narinig ako ngayong araw. May villa area sa lungsod. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula nang magbukas ito, ngunit napakasama ng mga benta. Hindi na ito kayang suportahan ng mga developer, kaya gumagawa sila ng mga aktibidad na pangpromosyon. Yung villa area sa city. Thornton Park ba ang tawag dito? Biglang tanong ni Jasper. Paano mo alam? Nagtatakang tanong ni Wendy. Siyempre, alam ni Jasper ang tungkol dito. Sa kanyang nakaraang buhay,
Ang amo ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan ay ang may-ari ng Thornton Park. Ang Thornton Park ay talagang isang villa area na inilunsad ng mga lokal na developer ng real estate noong unang bahagi ng 2000. Pangunahing nakatarget ito sa mga matagumpay na negosyante at may-ari ng negosyo, ngunit ang posisyon ay masyadong high-end at advanced. Bilang resulta, ang bilang ng mga unit na naibenta sa loob ng 2 taon pagkatapos ng pagbubukas ay hindi man lang lumampas sa 20%. Nang maglaon, nalugi ang developer at ang proyekto ay kinuha ng iba. Hindi nagtagal ang pagbaliktad ng kapalaran. Ang mga presyo ng real estate sa buong bansa ay nagudyok sa unang alon ng pag-alon, at ang Thornton Park, na walang nagmamalasakit o nagnanais kahit na ibinigay ito ng libre, ay naging pinakamahal na tirahan sa lungsod. Bago iilang muli si Jasper, bagamat mahigit 20 taong gulang na ang mga unit dito, hindi pa rin sila luma. Ang mga presyo ng real estate ay tumaas sa isang nakakatakot na 267,000 bawat square feet at ang isang villa ay hindi hihigit sa 50 milyon. Ano ang tungkol sa presyo ng pabahay sa Thornton Park ngayon? Sapat na ang 800,000 para makabili ng isang unit, kasama na ang mga kasangkapan. Wala itong pinagkaiba sa pagpulot ng mga scrap. Narinig ko na. Kung tutuusin, ito ang numero 1 tirahan sa lungsod, nakangiting sabi ni Jasper. Nakipag-appointment siya kay Wendy at diretsong lumabas. Nakaupo sa BMW ni Wendy, naramdaman ni Jasper na kailangang ilagay sa agenda ang pagbili ng kotse. Kahit na ano, si Jasper Lane ay isa ng mayaman na bilyonaryo ngayon. Paano pa siya nakasakay sa kotse ng sisiw araw-araw? Sa pag-iisip ng mga kotse, naalala ni Joe ang BYD na nagkaroon ng mahusay na pag-unlad sa hinaharap. Kahit na hindi ang pinakamahusay na tradisyonal na fuel car, ang bagong electric car ay talagang kahanga-hanga. Sa bagay na ito, tila maaari itong i-deploy ng maaga. Sa sandaling ito, may mga pagkakataon na kumita ng pera kahit saan. Medyo nag-aalala si Jasper tungkol sa kawalan ng sapat na pondo sa kamay. Ang halagang 3.1 bilyon ay sapat na upang takutin ang mga ordinaryong tao hanggang mamatay, ngunit sa blueprint ni Jasper, ang bawat target na pamumuhunan ay aabot sa daan-daang bilyon sa hinaharap. Sa buong pakikipag-chat kay Wendy, dumiretso ang dalawa sa sales department ng Thornton Park sa mataong lugar ng lungsod. Bagamat may nakasabit na mga banner na pangpromosyon sa pintuan, hindi nakakagulat na napakawalang laman ng lugar na ito. Para sa mga susunod na henerasyon, ang 800,000 para sa isang villa unit ay kapareho ng pagpili ng mga scrap, ngunit sa isang panahon kung saan ang taunang kita ng per capita ay mas mababa sa 10,000, kakaunti ang mga tao ang kayang bayaran ito. Pagpasok sa sales department, wala man lang bumati sa kanya. Tumangala si Jasper at nakita niya ang lahat ng sales lady na gumagala kasama ang isang mag-asawa. Ang babae ay nakasuot ng sakit-akit, at makikita na ang kanyang mga tampok ay medyo maganda. Gayunpaman, ipinakita niya ang isang mapang akit na saloobin at ang kanyang tinig ay mapagpanggap. Ang katabi niya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot at LV belt buckle, na mukhang matagumpay na amo. Gayunpaman, sina Jasper at Wendy ay napakabata. Halatang malabong kayang bumili ng unit dito. Sa kabaligtaran, nadama ng mga taong marunong makakita ng rate ng tagumpay sa kabilang panig ay mas mataas. Si Jasper at Wendy ay hindi nababagabag, nakatingin sa mock-up model ng mag-isa. Sa sandaling ito, gayunpaman, nasulyapan si Wendy ng babaeng nakasimangot sa di kalayuan. Natigilan siya saglit habang bumungad sa mukha niya ang pagngisi. Wendy Schuler. Sa hindi kalayuan, lumingon sa likod si Wendy nang nahadjap ng kanyang mga mata ang pamilyar na figure. Janice Little. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 26. Hindi ko inaasahang magkikita kami sa lugar na ito, Wendy. Hinayla ni Janice ang lalaki sa tabi niya at lumapit kay Wendy. Sinulyapan niya si Jasper sa tabi niya at naiinis na sinabi, Wendy, may espesyal kang kagustuhan. Boyfriend mo ba siya? Mahal, sino ang babaeng ito? Napatingin kay Wendy ang lalaking katabi ni Janice, agad namang naakit sa kanyang napakagandang hitsura at vibe. Kung hindi dahil sa presensya ni Janice ay lumabas na siya para ligawan siya. Siya ang diyosa ng aming universidad, ngunit pagkatapos ng maraming taon, siya pa rin ang parehong paraan,
palaging naglalagay ng isang aksyon na parang siya ay napaka-elegante. Ikinawit ni Janice ang mga braso sa braso ng lalaki at proud na tumingin kay Wendy. Noong mga panahon nila sa unibersidad, pareho silang diyosa ng unibersidad. Gayunpaman, anuman ang hitsura o vibes na ibinigay nila, si Janice ay palaging talo kay Wendy. Nagdulot iyon ng miserableng buhay sa unibersidad. Laging may sama ng loob si Janice. Hindi niya inaasahan na makakabangga siya sa lugar na ito. Tsaka may kasama si Wendy na makalumang lalaki. Tiyak na hindi palalampasan ni Janice ang pagkakataong ito para asarin siya. Wendy, nandito ka ba para bumili o mag-window shop lang? Ang presyong nakalista dito ay hindi ganoon kamura. Huwag isipin na makakakuha ka ng mas murang presyo dahil lamang sa pagpasok ay nagsasaad na may promosyon. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa $800,000 para lamang sa pinakamurang unit. Nakikita ko na ang lalaking katabi mo ay hindi man lang nakasuot ng kahit anong branded na damit. Kakayanin kaya niya? Nakakatay nga ang mga komento niya. Biglang nalipat ang tingin ng lahat sa kanila. Walang pakialam ang ekspresyon ni Wendy habang nakatingin kay Janice ng malamig na tingin. Pagkatapos, sinabi niya kay Jasper, baka babalik tayo mamaya. Hindi handang magdulot ng anumang gulo si Wendy. Hindi payag si Jasper na masaksihan siyang binubuli at binigyan siya ng tingin ng aliw. Tapos, nang hindi naabala si Janice, sumigaw agad siya, nasaan ang tindera? Bumili ako ng unit. First, napamura si Janice at tinignan si Jasper ng masama, saan nanggaling ang tanggang ito? Pinag-uusapan ang tungkol sa pagbili ng mga bahay sa sandaling magsimula siyang magsalita. Sa tingin mo ba kaya mong bilhin ang mga bahay dito? Alam ko ang iniisip ninyong mga lalaki. Hindi ka dapat kumilos at gumawa ng mga bagay na hindi makatwiran sa harap ng isang magandang babae. Dapat mong gawin ang mga bagay na nababagay sa iyong katayuan. Kung tutusin sa outfit mo na hindi man lang branded, naglakas loob ka pa ring bumili ng bahay. Bulong ni Wendy kay Jasper nang marinig ang walang katapusang panunudyo ni Janice. Si Jas, course mate ko siya sa university, pero never ko siyang na-offend. Ganun pa man, lagi siyang galit sa akin. Hindi niya ako tinatrato ng maayos. Bakit hindi tayo bumalik sa ibang pagkakataon? Naintindihan naman agad ni Jasper ang sinabi niya. Ang ganda ng itsura ng babaeng may pangalang Janice pero sa isang sulyap lang ay alam na niyang playgirl ito. Ang isang babaeng tulad niya ay magiging sandata lamang ang kanyang hitsura. Sa kabilang banda, madaling mapanalunan siya ni Wendy kaya normal lang kay Janice na magkaroon ng selos sa kanya. Matapos bigyan ng kaliwan si Wendy, mahinahong sinabi ni Jasper, so sa tingin mo yayaman lang ang isang tao kung nakasuot siya ng branded na damit. Tapos, medyo mababaw ang mindset mo. Haha, humagalpak ng tawa si Janice. Aminin mo na lang na mahirap ka, bakit ka mag-smoothang talk? Ni hindi mo kayang bumili ng mahahalagang damit. Bakit mo ako kinakausap ng sense? Marami na akong nakasalubong na mga mahihirap na tulad mo na walang kakayahan pero masaya pa ring magsalita. Habang malamig na tumatawa si Janice, umubo naman ang katabi niya. Tapos, sabi niya sabay pikit ng mga mata, nice to meet you, miss. Ako si Dixon Newton. May-ari ako ng lighting shop. Ayon sa record ngayong taon, ang halaga nito ay magiging 10 milyon. Sabihin mo, bakit hindi tayo maging magkaibigan? Naiinis si Wendy nang makita niya ang mapanghimagsik na lalaking nasa harap niya. Lumingon siya para harapin si Jasper, ni ayaw niya itong kausapin. Dahil dito ay napahiya si Dixon. Bigla siyang nagkaroon ng masamang ekspresyon sa mukha at ngumuso. Sinabi niya sa tindera sa tabi niya, noong una, naisipan kong bumili ng isang villa unit mula sa inyong lahat para tutuluyan ng aking sinta. Ngunit ang dalawang taong ito ay nabigo sa akin. Maaari mo bang palayasin sila? Ngunit ang magandang babaeng ito ay maaaring manatili. Ang mga tindera ay nagpalitan ng takot at nakaramdam ng kaguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 27. Si Dixon ay tumingin kay Wendy na may masamang tingin, at nakaramdam ito ng pagkapuot kay Janice na nagsimulang magngalit ang kanyang mga ngipin. Mabilis siyang nasangkot at humawak sa braso ni Dixon, sinabing, baliw ka, nandito lang ako at nakikipaglandian ka sa ibang babae. Humagalpak ng tawa si Dixon.
Itinaas niya ang palad niya at hinampas ang kwitan ni Janice. Huwag kang mag-alala, ang pinakamamahal ko ay tiyak na ikaw. Habang sinasabi niya, malamig na sinulyapan ni Dixon si Jasper bago ngumuso. Hoy scumbag, hindi mo ba narinig na pinapaalis kita? Bakit ka pa nakatayo dito? At kayong grupo ng mga tindera, bingi ba kayong lahat? O sa tingin nyo ba ang hamak na ito ay kayang bumili ng bahay dito? Let me tell you all, kung hindi nyo siya itinaboy, hindi ako bibili. Ang komento ni Dixon ay nagpanganga ng ngipin ang isa sa mga tindera na medyo may edad na at tila pinuno. Sir, as you've seen, medyo busy kami ngayon. Hindi ka namin ma-entertain kaya please umalis ka na. Ang kanyang komento ay naglalarawan ng kanilang saloobin. Nagmamalaki sina Dixon at Janice. Tinakpan ni Janice ang bibig niya at ngumiti habang sinasabing, Hoy, nakakahiya talaga sa pamilya niya na itinaboy siya ng iba. Wendy, gets mo na ngayon ha? Ang mga kababaihan ay dapat maghanap ng isang makapangyarihang lalaki na maaasahan. Ano ang maaaring ibigay sa iyo ng isang mahirap na tao? Ipapalayas ka lang niya sa lugar na parang aso. Malamig na ngumiti si Janice habang sinasabing masama, simula noong unibersidad, gusto mo nang umarte ng prestihiyoso. Sa tuwing nakikita ko ang ugali mo, gusto ko lang masuka. Sino ang sinusubukan mong ipakita sa iyo? Sa katunayan, maaaring ikaw. Mas horny kaysa sa iniisip ko. Isara mo ang iyong kakilakilabot na bibig. Biglang umalangaw si Janice dahil sa takot. Umikot siya at napansin niyang si Jasper iyon. Biglang sumigaw si Janice na may matigas na boses, sino ka para asarin ako? Naniniwala ka bang gagawa ako ng maraming problema? I dare you. Tingnan natin kung ako ang unang magdudulot ng gulo sa iyo. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Jasper. Halatang hinahamon ng babaeng ito ang kanyang limitasyon sa pamamagitan ng pagpapahiya kay Wendy sa harap niya mismo. Hoy brat, ang yabang mo talaga. Malamig na ngumiti si Dixon at sinabi sa hindi kaaya-ayang tono. Nagkataon, sa kritikal na sandaling ito, dalawang lalaki ang lumabas mula sa opisina ng Departamento ng Pagbebenta. President Jackson, guguluhin ka namin sa utang ng aming kumpanya. Ingatan mo itong mabuti, kung hindi, hindi na matutuloy ang kumpanya natin. Magalang na sinabi ng manager ng kumpanya ng real estate kay John at sinisikap na makipagkasundo sa kanya. Nanatiling tahimik si John at magalang na sinabi, huwag kang masyadong mag-alala, Manager Jones. Alam kong mabuti ang kakayahan ng iyong kumpanya. Gayunpaman, hindi ako ang magdedesisyon sa utang. Nangangailangan pa rin ng investigasyon, kaya, hey, Mr. Lane, nandito ka rin pala. Pinabulalas ni John ang huling komento pagkatapos niyang makita si Jasper sa pasukan. Noong una, basta-basta lang nababatiin ni John si Jasper, ngunit matapos malaman ang magagandang pangyayaring kinasangkutan ni Jasper kagabi, hindi na siya basta-basta nabati ni John. Kung tutuusin, kaharap niya ang lalaking ngayon ay may net worth na 3.1 billion at isa sa top 10 super rich men ng bansa. Nakita nila si John na tumatawag kay Jasper at lumapit na may kaaya-ayang ekspresyon. Bahagyang yumoko pa si John na may paggalang. Napatulala si Manager Jones. Napatulala ang mga tindera. Napatulala rin sina Janice at Dixon. Si Wendy lang ang naglagay ng malamig na ekspresyon at tumitig sa grupo ng mga tao na may nakakaawang tingin sa mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 28. Alam ni Dixon ang tungkol kay John Jackson. Sa ilalim kasi ng commercial bank ang utang ng kumpanya niya. May ilang pagkakataon na gusto niyang makilala ang makapangyarihang pangulong ito, ngunit hindi siya pinabayaan ni John ng anumang dignidad. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa kanyang opisina. Gayunpaman, ang kasalukuyang pagtingin sa aksyon ni John sa pagsisikap na makuha ang mabuting pakikitungo ng kabilang partido ay nagpakibot sa mga sulok ng bibig ni Dixon. Nakita niyang medyo pamilyar ang pag-uugali at ekspresyong iyon. Iyon ang mababang ekspresyon niya nang kaharap si John. Mr. Jackson. Nagulat din si Jasper nang makilala si John dito at nakipagkamay sa kanya nang nakangiti. Mr. Lane, nandito ka para bumili ng bahay? Tanong ni John. Tumanggo si Jasper at tumingin sa mga tao, sa paraang tila kalmado, tama. Noong una, naisipan kong tingnan ang mga bahay at kung may angkop, bibili ako. Ngunit ang serbisyo dito ay nagpabiye sa akin.
Dahil lang sa dalawang tao, gusto nila akong itaboy. Kaya heto ako, aalis na ako sa lugar na ito. Ang kanyang komento ay maaaring mukhang kalmado, ngunit sa katunayan, mayroong isang madilim na bahagi nito. Halos mapaluhod ang manager ng kumpanya ng real estate at kinilala si John bilang kanyang ama para lang makuha ang utang. Para naman kay Dixon, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makilala si John. Samantala, gumagalang at maingat si John sa harap ni Jasper. Mula sa malinaw na senaryo na ito, maliwanag kung sino ang higit na nakahihigit. Si Manager Jones ng kumpanya ng real estate ay isang makatwirang tao. Nang makitang malapit nang magalit si John, agad siyang lumuhad sa harapan ni Jasper na malakas ang tibok ng puso. Nakayuko siya. Yumuko at humingi ng tawad. Ang bawat kilos ay nagawa sa isang segundo. Mr. Lane, kasalanan talaga namin kung hindi kami makapagbigay ng maayos na hospitality. Papaalisin ko lahat ng tindera na ito. At saka, mula ngayon, personal kong ibibigay ang aking serbisyo sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang diskwento at promosyon para ipakita sa iyo ang aming taos-pusong paghingi ng tawad. Siya ay isang napakabuting tao. Nakangiting tumingin sa kanya si Jasper, pero halatang hindi siya naiintindihan ni Manager Jones. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumalikod siya at umungol kina Dixon at Janice. Ang departamento ng pagbebenta ay naglilingkod sa isang marangal na kliyente. Magsasara muna kami pansamantala. Kayong dalawa, please make a move. Oo, talagang napakatalino niyang tao. This time, kahit si Wendy ay nag-isip din. Sa wakas ay naranasan ni Dixon at Janice kung ano ang pakiramdam ng lubos na awkwardness. Binaliktad ang mga mesa kasunod ng komento ni Jasper. Kanina, sila ang nag-uutos sa iba na paalisin sina Jasper at Wendy, ngunit sa kasalukuyan, sila ay naging isang nakakasira ng paningin na itinataboy sa eksena. Namula ang mukha ni Dixon. Basang-basa ng pawis ang kanyang ulo habang iniisip kung dapat ba siyang manatili o hindi. Si Janice naman, sa sobrang takot ay namutla ang mukha. She dared not speak a word and only stared at Jasper, find it hard to believe. Sa katalinuhan na taglay niya, hindi niya kailanman mauunawaan kung ano ang mayroon si Jasper na maghihikayat kay John na makipagkasundo sa kanya. Sa isang salita lang, maibabalik niya ang sitwasyon para paboran siya. Hindi lang pobreng lalaki ang brat na ito. Hindi kaya lahat ng taong ito ay bulag. Nagalit si Manager Jones nang makita niyang ayaw niyang umalis ng dalawang tao. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Jasper. Gayunpaman, alam niya na maaaring maging magalang at magalang kay John ay ang mga hindi niya kayang masaktan. Siguro siya ay isang pangalawang henerasyong anak mula sa isang malaking pamilya na lumabas sa kanyang sarili upang subukan at magkaroon ng isang ordinaryong buhay. Bukod sa iba pang isyo kanina, kung mabagal lang ang reaksyon niya, sinimulan na siyang tanungin ni John. Sa oras na iyon, hindi alam ang kanyang utang ang mahihirapan, ngunit kung may pagpapatuloy niya ang pagiging isang manager ay magiging kadudad-dadang din. Nagawa niyang malaman ang pangunahing problema sa pamamagitan lamang ng maliit na detalye. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ni Jasper na si Manager Jones ay isang magaling na tao. Nang tatawag na sana si Manager Jones ng mga security guard para itaboy sila, nagsalita si Jasper. Kalimutan mo na, kung handa silang tumayo dito, kung gayon. Nandito ka para patakbuhin ang iyong negosyo, pagkatapos ng lahat. Kakailanganin lamang ng bawat isa sa inyo na isagawa ang kani-kanyang gawain. Pagkatapos magsalita, dinala ni Jasper si Wendy sa tabi at pinaupo sa sofa sa client room. Agad naman silang sinundan ni John at Manager Jones. Nakakaawa ang mga mukha ng grupo ng mga tindera na pinapaalis. Napatingin silang lahat kay Dixon at Janice. Hinding-hindi sila maglilingkod sa kanila. Sa kabila ng hindi na pinalayas, kapwa sina Dixon at Janice ay nakadama ng higit pang paghihirap. Halatang sinusubukan ng kawawang brat na iyon na gawin tayong masama. Galit na galit si Janice na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dixon, balik muna tayo. Mamaya, mag-iisip tayo ng paraan para makaganti. Si Janice ay isang tanga, ngunit si Dixon ay hindi. Kahit na mas nakakahiya ang nakatayo doon kaysa lumayo, alam niyang hindi pa siya dapat umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 20. Pinandilatan ni Dixon si Janice, na siyang dahilan ng buong kaguluhan,
at malamig na sinabi, "You'd better shut your crap. Kung may balak siyang harapin ako mamaya, mahihirapan ako. Sa ngayon, manunood muna tayo dito. At saka, may hahanda ko ang sarili ko kung alam ko kung gaano siya kalakas." Si Dixon, na nagpunas lang ng komento, ay narinig ni Jasper na sinabi ang kanyang mga unang salita mula sa sofa ng kalapit na silid ng kliyente. Hindi masama ang hitsura ng mga bahay, at mura ang presyo. Balak kong bilhin lahat. Ang ilang simpleng salita ay umalangaw-ngaw na parang kulog sa tahimik na departamento ng pagbebenta. Lahat, pati si John, ay nagtatakang ekspresyon habang nakatingin kay Jasper. Ang mga taong laging nag-aartista ay ang mga mahilig magpakitang gilas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na binalak ni Jasper na mag-artista. Ang mga bahay na ito ay may potensyal na tumaas ang halaga sa pamilihan ng 10 beses sa hinaharap. Ang sino mang bumili ng isa ay kikita mula dito. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito dahil mas mababa ang isang villa ay mangangahulugan ng pagkawala ng 10 milyong kita. Gayunpaman, palaging dahil sa kadahilan ng iyon ay si Jasper ay parang isang tanga na nakakuha ng atensyon ng lahat. Nang makita ang naguguluhan na mga tingin sa mukha ni na Manager Jones at John, alam ni Jasper na ang kanyang komento ay maaaring natakot sa lahat. Nakangiting sabi niya, "Sinserong plano kong bilhin silang lahat. Manager Jones, hindi mo akalain na nagbibiro ako, di ba?" *CQ, ito ay basura. Ang isang villa ay nagkakahalaga ng 800,000 at kahit na halos malapit na ito sa presyo nito, sinasabi mo na ngayon na gusto mong bilhin ang lahat ng ito. Hindi ba biro ito? Ito ay isang villa. Ang isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 800,000. Hindi ito ang mga gulay na ibinebenta sa 80 sentimos sa tabi ng kalsada. Ang mga gulay na hindi mo kinakain ay maaari pa ring gamitin sa pagpapakain sa mga baboy, ngunit bakit ka bibili ng napakaraming villa? Pero maging landlord, si Manager Jones ay galit na nagmumura sa loob. Siyempre, hindi niya malalaman na talagang binalak ni Jasper ang pagiging landlord. Siya ang magmamay-ari ng isa habang ang kanyang mga magulang ay mananatili sa isa pa. Sa hinaharap, maglalaan siya ng ilang unit para magtayo ng mga opisina, gawing hostel, at gamitin pa ang mga ito bilang pansamantalang opisina. Ang natitira naman, uupahan niya lahat. Kapag tumaas ang presyo, magtatayo siya ng isang malaking gusali ng opisina at ibebenta ito. Iyon ay magpapahintulot sa kanya na kumita ng 1 tonelada mula rito. Well, Mr. Lane, all this while, hindi pa kami nakakagawa ng ganoon kalaking transaksyon sa aming mga bahay. Sa ngayon, mayroon pa ring 24 na unit ng mga villa na walang laman. Ito ay napakalaking bilang, maingat na sabi ni Manager Jones. Ang bawat salitang sinabi niya ay ginawa pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, sa takot na baka masaktan niya si Jasper. Gayunpaman, medyo halata ang nais niyang ipahiwatig. Mayroong 24 na unit ng mga villa na walang laman at imposibleng bilhin ang lahat ng mga ito. Kumunat ang noo ni Jasper. Nang makahinga ng maluwag ang lahat, sinabi niya ang isa pang nakakagulat na komento. 24 units lang. Medyo maliit lang, pero mas maganda ito kaysa wala. Inakala ni Jasper na hindi bababa sa 30 units, pero hindi niya inaasahan na 24 units na lang ang natitira. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Sa karamihan, mas mababa lang ang kikitain niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni John na hindi nagbibiro si Jasper at talagang nilayon niyang bilhin ang lahat ng mga villa. Siyempre, alam niyang may kakayahan si Jasper na gawin iyon. Sa kasalukuyan, mayroong 3.1 bilyong cash ang account ni Jasper. Ang pagbili ng lahat ng mga bahay na ito ay hindi magiging isang mahirap na bagay para sa kanya. Mr. Jones, nagsalita na ang kaibigan ko at bibili talaga siya. Ang utang sa mga bahay ng iyong kumpanya ng real estate ay malapit nang maabot ang limitasyon nito. Ngayon na may napakalaking negosyo sa harap mo, bakit hindi ka magmadali at magmungkahi ng mas magandang presyo? Pinaalalahanan siya ni John sa gilid. Dahil nagsalita na si John, wala nang dahilan para mag-alinlangan pa si Manager Jones. Anuman ang intensyon ni Jasper sa pagbili ng mga bahay na iyon, hanggat maaari niyang bawiin ang kanyang pera, hindi siya maaabala sa anumang bagay. Maaari kong bigyan ng isa pang 10% discount si Mr. Lane mula sa 800,000 na presyo.
Ito ang magiging halaga nito, sabi ni Manager Jones sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Nang matapos siyang magsalita ay may hinagis na card sa coffee table sa pagitan ng dalawang lalaki. Pirmahan ang kontrata, simpleng sabi ni Jasper. Napatulala na naman si Manager Jones. Siya, talagang bumibili siya ng mga vilya na parang bibili siya ng gulay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 30, isang pangungusap lang o dalawa at selyado na ang deal. Napatulala si Manager Jones. After snap out, nakaramdam siya ng kilig. Matapos ang pagtatapos ng pagbalangkas ng kasunduan, ang magkabilang panig ay pumirma at tinadtad. Kinilala ito. Pagkatapos, inilipat kaagad ni Jasper ang 17.28 milyon sa account ng kumpanya. Dahil dito ay natouch si Manager Jones na ramdam niya ang init ng kanyang mga mata mula sa mga luha. Malapit nang masira ang daloy ng pananalapi ng kanyang kumpanya. Kung nabigo siyang makakuha ng pautang o nabigong magbenta ng anumang bahay, kakailanganin ng kumpanya na opisyal na ipahayag ang pagkabangkarote. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang lahat ng mga problema ay naayos na. Hindi man siya kumikita ng malaki, at least naibenta niya ang lahat ng bahay sa Thornton Park. Mr. Lane, ikaw talaga ang tagapagligtas ng buhay ko. Hinawakan ni Mr. Jones ang kamay ni Jasper at sinabing, nakiramdam siya. Kahit na nagmamasid lang si John na nakatayo sa isang tabi, naiinggit din siya. Naisip niya ang kanyang taunang sweldo na higit sa 200,000 dolyares. Kahit na ang halaga ay mas malaki kaysa sa sweldo ng sinumang ordinaryong tao, kung ikukumpara sa pera ni Jasper, ito ay tila napakaliit. Medyo nasiyahan si Jasper nang kumita siya ng ibang tao habang itinuturing siyang isang tagapagligtas. Bagamat ang mga bahay na ito ay may potensyal na tumaas ang kanilang market value sa hinaharap, hindi ito kakayanin ng kumpanya ng real estate hanggang sa dumating ang panahong iyon. Sa kasaysayan, nabangkarot ang kanilang kumpanya pagkatapos ng kalahating taon. Sa pagkakataong ito, itinuring na si Jasper ang nagligtas sa kanila. Kaya naman, ginagawa lang ni Jasper ang sa tingin niya ay tama ng walang stress. Nang mga sandaling iyon, si Dixon at Janice na nakasaksi sa lahat ay namangha hanggang sa hindi sila makapagsalita. Dinala ni Jasper si Wendy sa entrance. Tiningnan niya ang mga branded na damit na suot ni Dixon at Janice bago sinabing may mahinang ngiti, mukhang walang halaga ang pag-asa sa mga branded na bagay para ipakita ang katayuan. Pagkatapos magsalita ay agad na umalis si Jasper sa eksena nang hindi tinitingnan ang maputlang tingin nilang dalawa. Hindi mo na ako kailangang paalisin, Mr. Jackson. Aalis na tayo ngayon. Nakatayo sa tabi ng BMW, ngumiti si Jasper kay John at sinabing. Napabuntong hininga na sabi ni John, Mr. Lane, tungkol sa futures ng crudo kagabi. Ako iyon. Agad naman itong inamin ni Jasper. Nang marinig ni Jasper na umamin ito ng personal, nagbago ang ekspresyon ni John. Kahit na may sapat na ebidensya, ang marinig ito mula kay Jasper mismo ay nahirapan pa ring paniwalaan si John. Splendid, sincere na sabi ni John. Swerte lang, sabi ni Jasper. Umiling si John at sinabing, ang kumita ng 10,000 o 20,000 ay swerte, ngunit ang kumita, na magkano, ito ay lampas sa swerte. Hindi mo dapat alam ang tungkol dito, ngunit kaninang umaga, tinawag ako ng presidente ng district branch at pinuri ako. Ang mga pagpapalang ito ay lahat salamat sa iyo. Kuya, may kakayahan ka. Konting panahon na lang bago ka ma-promote, nakangiting sabi ni Jasper. Kailangan ko pa ring umasa sa tulong ng mga dakilang tao, at ang taong iyon ay ikaw, seryosong sabi ni John. Nang sabihin ang komantong iyon, nakaramdam si John ng matinding pagkakasala. Noong mga nakaraang araw, pareho silang pantay na ranggo. Gayunpaman, si Jasper ay naging numero 1 pinakamayamang tao sa bansa. Si John, bilang presidente ng district branch, ay talagang may nakilalang maimpluwensyang tao sa pagkakataong ito. Linawin natin ito. Pareho naming ginagamit ang isa't isa para sa mga pakinabang. Marami pa akong dapat ipagpasalamat sa pagtulong mo sa akin, nakangiting sabi ni Jasper at walang dominanteng vibe na ikinababahala ni John. Bilang isang taong nasa ganoong sensitibong posisyon, nakita ni John ang maraming tao na kumikilos ng buong lakas kapag nagtagumpay silang yumaman sa isang gabi. Kung sino man ang makita nila, magiging mayabang sila,
Ngunit si Jasper ay tulad ng dati niyang sarili at hindi kailanman ipinagmamalaki. Si John, na pinupuri si Jasper mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ay nakipag-chat pa kay Jasper saglit. Pagkatapos, personal niyang nakita itong pumasok sa sasakyan at umalis. Pagtingin sa kotse, umiling si John at sinabi sa tonong naiinggit, "Ang sarap magkaroon ng pera. Naiingit talaga ako." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 31. Sa sasakyan, hindi mapigilan ni Wendy ang pagtingin kay Jasper habang nagmamaneho. "May dumi ba sa mukha ko?" Tanong ni Jasper sa kanya habang hinahawakan ang mukha niya. Pagtingin sa refleksyon niya sa rearview mirror, wala siyang pinagkaiba sa ibang lalaki bukod sa medyo mas gwapo siya. Bakas sa mukha ni Wendy ang pagtataka. Inirehistro niya ang kanyang tanong hindi nagtagal. "Na-curious lang ako. Palagi mong tinatrito ang mga tao sa paligid mo ng may kabaitan at kagandahang loob. Gayunpaman, medyo malamig ka rin sa ibang tao. Sa halip na hilingin kay Mr. Jones na paalisin sila, hayaan mo silang manatili doon. Iyon ay mas malupit kaysa sa pagpapaalis sa kanila." She chuckled. "Hindi ko naman masyadong pinag-isipan. Para sa akin, sila ay mga walang kwentang dumadaan sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kausap ka nila sa mapang-asar na paraan, hindi ko na sana sila inabala pa." Seryosong sabi ni Jasper. Bilang isang taong nabuhay ng dalawang buhay, paano niya hindi mauunawaan ang kahalagahan ng pananatiling mapagpakumbaba? Si John naman, I think medyo mabait siyang tao. Besides, mas marami siyang connections kaysa sa locally ko. Darating ang panahon na kakailanganin natin ang tulong ng bawat isa. Laging mas mahusay na magkaroon ng isa pang kaibigan kaysa sa isa pang kaaway sa sektor ng negosyo. Kunin halimbawa ang pangyayari ngayon. Ang kanyang hitsura ay nagligtas sa akin mula sa maraming problema. Imposibleng maghanap na lang ako ng tao at ipakita sa kanila ang balanse sa aking bank account para sabihin sa kanila na mayaman ako, di ba? Bagaman ang pakiramdam ng paggawa nito ay medyo maganda, maaari ko lamang gawin ito ng 1 beses o 2 beses. Ang madalas kong gawin ay magmumukha akong may pagka-retarded. Napangiti tuloy si Wendy. Parang may naisip siya. "By the way, free ka ba bukas?" Tanong niya. "Magkikita ba tayo ng tatay mo?" "Oo naman." May mapaglarong ngiti sa labi, sabay na pumayag si Jasper. Nagulat si Wendy. Gulat na tinitigan niya si Jasper habang iniisip kung marunong ba magbasa ng isip si Jasper. Parang lagi niyang nasasabi ang nasa isip niya. Tama iyon. Matapos samahan si Jasper at panoorin siyang kumita ng napakalaking halaga na $3.1 bilyong sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga futures ng krudo, determinado si Wendy na irekomende siya sa kanyang ama. Ang kumpanya ng kanyang pamilya ay kasalukuyang nasa isang mahirap na sitwasyon. Gusto ni Wendy na tulungan ni Jasper ang kanyang pamilya na malutas ang problemang ito. Gayunpaman, sinadya ni Wendy na sabihin kay Jasper ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao bago iyon. "May isa pa akong dapat sabihin sa iyo," sabi ni Wendy sa maingat na tono. Nagkunwaring nakikinig si Jasper sa kanya. "Sa totoo lang, ang aking ama ay si Dawson Schuler," sabi ni Wendy. Pagkasabi nito ay tinitigan niya si Jasper nang hindi gumagalaw. Dati siyang nag-aalala na ma-pressure si Jasper pagkatapos niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, tuluyang nawala ang kanyang mga alalahanin dahil mas mayaman na si Jasper kaysa sa kanyang ama. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Wendy na sisihin siya ni Jasper sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan mula sa kanya. "Tama ang hula ko." Ngumiti si Jasper. Walang kahit isang onsa ng sama ng loob sa mukha niya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang paraan ng pananamit at kilos mo ay naiiba sa mga nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Higit pa rito, pareho kami ng bayan. Ang tanging mayamang tao na may apelyido na Schuler mula sa aming bayan ay ang pinuno ng Schuler Group." "Hindi mo ako sinisisi." Nag-aalalang tanong ni Wendy. "Ano ang dapat kong sisihin sa iyo? Total, itinago ko sa iyo ang aking pagkakakilanlan," sabi niya. "Wala naman masyado. Hindi naman ito big deal. Palagi kang nagpapanatili ng mababang profile at hindi kailanman nais na makaakit ng hindi kinakailangang atensyon o maging sanhi ng mga hindi kinakailangang insidente dahil sa iyong pagkakakilanlan. Kung ito ay sa nakaraan, ako ay makaramdam ng matinding pressure. Kung tutuusin,
Ang tatay mo ang pinakamayamang tao sa probinsya at ikaw lang ang anak niya. Tumawa ng mahina si Jasper. Nawala ang tensyon ni Wendy matapos marinig ang sinabi ni Jasper. Tumawa siya ng mahina. Pressure ka ba ngayon? Hindi ko isinaalang-alang ang pananalapi ng ibang tao kapag nakikipagkaibigan ako ngayon. Anyway, hindi na sila mas mayaman sa akin ngayon. Matapos sabihin sa kanya ang isang kilalang biro mula sa mga darating na taon, muling nadama ni Jasper na talagang napakasarap maging mayaman. Napakaganda ng lahat para maging totoo. At saka, ang tatay mo ang pinakamayamang tao sa probinsya at isa ako sa top 10 wealthiest billionaire sa bansa. Hindi niya ako kukunin bilang isang taong hahabol sa iyo dahil lang sa anak kanya, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 32. Sige, pumunta tayo bukas, kung gayon. Nagbakasyon ako ng isang araw. Tumanggo si Wendy. Dahil sa sitwasyon ngayon ng kanyang ama, tila siya na lang ang hihingi ng tulong kay Jasper. Gayunpaman, labis siyang nag-aalala sa pangyayari ng kanyang ama. Kaya naman gusto niyang makilala siya ni Jasper sa lalong madaling panahon. Oo naman. Sumang-ayon naman si Jasper. Pagkarating sa bahay, hindi nagpapahinga si Jasper. Patuloy niyang ginuganita ang kanyang mga alaala upang higit na maperpekto ang mga susunod na hakbang na balak niyang isagawa sa kanyang master plan. Dumating si Wendy sa kinaroroonan ni Jasper kinaumagahan. Ang dalawa ay nagtungo sa probinsya. Nagpasya si Dawson ng oras at lugar kung saan sila magkikita sa ilalim ng arrangement ni Wendy. Hindi sila nagkikita sa bahay niya o sa kumpanya niya. Sa halip, nagkikita sila sa isang recreational facility. Isang golf course. Ang Thompson Golf Course ay isa sa pinakasikat na lugar ng pagtitipon sa mga mayayamang tao mula sa probinsya. Walang maraming uri ng entertainment na magagamit noong taong 2000. Ang isang lalaking tulad ni Dawson Schumer ay hindi maaaring gumugol ng kanyang oras sa paglilibang sa disco, tama ba? Sa paghahambing, ang golf ay isang nakaka-relax, recreational, at premium na aktibidad na nagpapataas ng katayuan ng isang tao. Ito ay natural na naging isa sa mga paboritong palakasan ng mga lokal na mayayamang tao. Sabay na pumasok sina Jasper at Wendy sa golf course. Isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng puti ay ngumiti sa kanilang dalawa mula sa malayo. Isang mukha iyon na sobrang pamilyar ni Jasper. Siya ang chairman ng Schuler Group, si Dawson Schuler. Siya ay isang negosyante na nagsimula sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga prutas mula sa isang kariton sa mga lansangan at nagmamay-ari ng bilyon-bilyong mga ari-arian sa kanyang pinakamataas. Noong mga araw ng 1990s, ang mga sambahayan na nagmamay-ari ng $10,000 ay itinuturing na mayaman. Noong mga panahong iyon, ang Schuler Group ay itinuturing na pangunahing negosyo ng lalawigan. Bagamat ang Schuler Group ay hindi kasing talino ng noon sa sandaling ito, mayroon pa rin itong malaking bilang ng mga pondo. Sa higit sa $1 bilyong na halaga ng mga ari-arian, si Dawson Schuler ang pinakamayamang tao sa lalawigan. Siyempre, ito lang bago isilang muli si Jasper. Ama, masayang tawag ni Wendy. Ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Dawson Schuler na parang ibong pauwi sa pugad nito. Haha, sa wakas makikita ko na ang aking pinakamamahal na anak. Kumusta ang lahat? Maayos ba ang takbo ng trabaho? Tanong ni Dawson na tumawa ng malakas. Lahat ay maayos. Ngumisi si Wendy. Hindi niya nakalimutang isama si Jasper sa usapan. Pagbalik sa kanyang tabi, sinabi niya, "Pare, ito ang kaibigan na sinabi ko sa iyo, si Jasper Lane." Mr. Schuler, matagal na kitang hinahangaan, sinserong sabi ni Jasper. Sa kanyang nakaraang buhay, mula sa malayo ay hinahangaan lamang ni Jasper ang isang tulad ni Dawson Schuler. Kahit na sa kalaunan ay nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali, hindi man lang makapagkumpara sa kanya si Jasper. Gayunpaman, hindi namamalayang naabutan ni Jasper ang kanyang pwesto. Ngumiti si Dawson at inabot ang kamay kay Jasper. Marami nang sinabi sa akin si Wendy tungkol sa iyo ngayon. Jasper Lane, tama ba? Hindi masama sa lahat. Ikaw ay talented. Huwag mo akong tawaging Mr. Schuler. Dahil kaibigan ka ni Wendy, pwede mo akong tawagin bilang Uncle Schuler sa halip, aniya. Tatawagan kita bilang Uncle Schuler, kung gayon, sabi ni Jasper. Marunong ka bang maglaro ng golf?
Tanong ni Dawson kay Jasper. Sa ngayon, medyo maganda ang unang impresyon niya sa magalang na lalaking ito. Casual na tanong ni Dawson kay Jasper. Sa kanyang opinyon, ang isang kabataang tulad ni Jasper ay dapat na mahusay na maglaro ng bilyar. Marahil ay hindi niya alam ang tungkol sa golf. Ang golf ay isang sport na hinahabol ng mga mula sa mataas na uri ng lipunan. Ayon kay Wendy, hindi mula sa mayamang pamilya si Jasper. Ipinanganak siya sa isang medyo mahirap na pamilya. Katulad din ng iniisip ni Wendy ang kanyang ama. Magsasalita pa sana siya para hindi makaramdam ng awkward si Jasper, nagsalita na siya. Medyo alam ko, ang aking mga kasanayan ay talagang pangkaraniwan, bagaman. Kahit na ganoon, dapat ay makakapaglaro ako ng ilang rounds kasama ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 33. Medyo nagulat si Dawson. Masasabi niyang confident si Jasper sa sarili niya. Parang hindi niya sinabi just for the sake of showing him courtesy. Sige, kumuha ka ng golf club. Pumasok na tayo para maglaro ng isang round. Hindi alam ni na Wendy at Dawson na madalas na sinasamahan ni Jasper ang kanyang amo sa paglalaro ng golf sa kanyang nakaraang buhay para sa layunin ng negosyo. Hindi siya nang ahas na sabihin na mayroon siyang world-class na mga kasanayan sa golf, ngunit nagustuhan niya ang kanyang sarili na mas mahusay kaysa sa isang baguhan. Lumapit si Jasper para kumuha ng golf club. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang naglalakad papunta sa golf course. Sa isang kadi na sumusunod sa kanilang likuran, hindi makasali si Wendy sa kanilang usapan. Nakikinig lang siya sa pinag-uusapan nila. Gusto niyang lumapit kay Jasper para tulungan ang kanyang ama. Gayunpaman, pareho silang hindi nag-usap tungkol sa negosyo pagkatapos magkita. Nag-uusap lang sila tungkol sa kanilang mga personal na insight sa kanilang maliit na bagay. Napaigik si Wendy sa pagkabalisa. Ang panahon ngayon ay medyo maganda na may puting ulap na lumulutang sa makikinang na bughaw sa kalangitan. Mas at sariwa din ang hanging malinis kumpara sa mga susunod na taon. Higit pa rito, ang golf course ay may magandang kapaligiran. Si Jasper at Dawson ay medyo mataas ang loob habang nag-uusap sila at naglalakad papunta sa kurso. Habang papunta sila sa tee, si Dawson, na kumikilos bilang senior ni Jasper, ay sinenyasan siyang magsisimula sa round. Nag-alinlangan din si Jasper. Hinawakan niya ang club na gagamitin niya sa paghampas ng bola at tuhod yumoko ang kanyang mga tuhod. Hawak ng mahigpit ang hawakan ng golf club, tumalikod siya at hinampas ang bola ng sabay-sabay. Nagningning ang mga mata ni Dawson habang pinagmamasdan ang puting bola ng golf na lumilipad sa fairway at bumagsak sa berde kung saan matatagpuan ang butas. Anong tumpak na welga? Veterano ka na, sabi niya. Ipagpaumanhin ang aking mahinang pagganap. Pagkatapos magsalita ni Jasper, naglakad siya papunta sa bola kasama si Dawson. Nabalitaan ko kay Wendy na nag-invest ka na. Bakit hindi ka maghanap ng matatag na trabaho sa halip? Delikado ang magnegosyo, sabi ni Dawson sa casual na tono. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Jasper. Ang lahat ng mga formalidad sa kanya, si Dawson ay nagsimulang suriin ang kanyang mga detalye. Nangangahulugan ito na nakuha niya ang paunang pag-aproba ni Dawson. Kung hindi siya nasiyahan sa kanilang nakaraang pagkikita at mga sumunod sa pag-uusap, maaaring hindi siya nahaharap sa ganoong sitwasyon. Malamang na magkakasama lang silang kumain at uuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Hindi kinakailangan para kay Jasper na tulungan si Dawson Schuler at ang kanyang kumpanya. Ginagawa lang niya ito dahil kay Wendy. Higit pa rito, si Dawson ang ama ni Wendy. Napakahalaga na makuha ang kanyang pag-aproba. Lahat ng bagay sa buhay ay peligroso. Ang ilang mga panganib ay walang kahulugan, ngunit ang ilan ay higit na kapaki-pakinabang. Kahit na ang pagkakaroon ng isang nakapirming trabaho ay mabuti para sa katatagan, ang isa ay paghihigpitan din. Gusto kong kumita ng pera gamit ang aking katalinuhan. Tinapik ni Jasper ang ulo niya. Confident ka talaga. Tumawa si Dawson nang hindi na nagkomento pa. Pare, ang galing talaga ni Jasp, mahinang sabi ni Wendy. Nagsisi siyang hindi sinabi sa kanyang ama ang tungkol sa pambihirang performance ni Jasper sa trabaho dahil sa naisipan niyang bigyan siya ng surpresa. Kung sinabi nito sa kanya, hindi niya gagawing ganoon ang ugali ni Jasper. Bahagyang nadismaya si Dawson sa inasal ni Wendy.
Ang kanyang pinakamamahal na anak na babae na pinalaki at minahal niya ng husto sa loob ng higit sa 20 taon ay napakabilis na pumanig sa iba. Sa pag-inspeksyon kay Jasper mula sa pananaw ng isang biyenan, hindi nasisiyahan si Dawson sa kanyang kumpiyansa. Nasa kritikal na sitwasyon ngayon ang kumpanya. Kung ang mga bagay ay hindi magiging maayos, ang tanging magagawa niya ay tiyakin na ang natitirang bahagi ng buhay ni Wendy ay matatag at masagana. Dahil iiwan ni Dawson ang kanyang pera kay Wendy, ang kanyang asawa ay maaaring hindi sanay at walang talento. Gayunpaman, dapat siyang palaging maaasahan at tretuhin ng maayos si Wendy sa lahat ng oras. Uncle Schuler, hindi ako naglalaro sa round na ito, sabi ni Jasper. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat. Napatingin si Dawson sa golf ball na pumunta sa malapit. Bakit hindi? Ang bola ay hindi hihigit sa 3 shot mula sa butas. Mayroon kang magandang pagkakataon, sabi niya. Tinuro ni Jasper ang paligid nila. Bagaman maganda ang distansya, hindi naman ganoon kaganda ang paligid. May sandpit sa kaliwa at water barrier sa kanan. This isn't a landscape that I'm familiar with, sagot niya. Kailangan kong magbayad ng mataas na halaga para maisalba ang bola, kaya hindi ako basta-basta magpapaligoy-ligoy sa mga hindi pamilyar sa lugar. Kapag napagtanto ko ang isang problema, pipiliin kong ihinto kaagad ang pagkawala sa halip na pilitin na ipagpatuloy ang mga bagay, dagdag niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Wendy nang marinig ang sinabi ni Jasper. Hindi niya inaasahan na may sasabihin si Jasper na perpekto sa kasalukuyang katayuan ng kumpanya ng kanyang pamilya. Kumunot ang noo ni Dawson, agad na nawala ang magiliw na ekspresyon at ngiti sa kanyang mukha. Napalitan ito ng makulimlim na tingin ng galit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 34, hiniling pa nga ng taong nanloko sa iyo na iisa ang mga karapatan sa ari-arian sa mga asset ng chain supermarket ng grupo. Sinabi niya sa iyo na ito ay upang mapadali ang pagsusuri ng listahan ng grupo. Ayon sa orihinal na plano, ang malaking daloy ng pera na iyon ay makakatulong sa iyong kumita ng malaking halaga sa merkado ng pananalapi. Gayunpaman, nabigo ang pamumuhunan, na nagresulta sa isang malaking halaga. Ang mga pondo ay hindi maaaring mangolekta, kaya wala kong pagpipilian kundi ang utangin ang supplier ng kanilang bayad. Kahit na mag-apply ang Schuler Group para sa isang bank loan, hindi ito papasa sa pagsusuri ng bangko dahil ang mga karapatan sa pagmamay-ari ng pinakamahalagang asset ng supermarket chain ng grupo ay inalis na sa grupo. Kung may kumalat na balita tungkol sa pondo, hihilingin ng supplier sa Schuler Group ang bayad dito kapag alam nila ang tungkol. Samantala, hindi maaaring ilabas ng Schuler Group ang pera. Kaya, maaari mo lamang ipahayag ang iyong pagkabangkarote upang maliquidate ang mga asset. Mr. Schuler, mali ba ako? Tanong ni Jasper habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Dawson. Nagdidilim ang ekspresyon ng mukha ni Dawson sa bawat pangungusap na sinasabi ni Jasper. Nako, anak ni Dawson si Wendy. Sa ekspresyon ng mukha ng kanyang ama ay nasabi niyang totoo ang sinabi ni Jasper. Namutla ang mukha ni Wendy sa gulat. Pare, nagsasabi ba ng totoo si Jasp? Natatarantang tanong niya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Dawson at tumango. Tama, pero paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang lahat ng ito ay confidential na impormasyon na itinatago sa loob ng kumpanya, aniya. Siyempre, hindi sasabihin ni Jasper kay Dawson na pagkatapos niyang magpakamatay sa palabas, nalaman ng publiko ang lahat. Ginamit ng taong nagtakda ng bitag ang listahan ng kumpanya bilang pain para linlangan si Dawson na ay invest ang kanyang mga pondo sa isang tao sa loob ng financial circle. Sa kasaysayan, halos lunukan niya ang lahat ng pangunahing asset ng Schuler Group, kahit na pinamamahalaan niya ang pag-claim ng 12-dosenang chain supermarket sa buong probinsya. Siya ang nakita nanalo. Ito ay isang bitag, isiniwalat ni Jasper. Ang kanyang layunin ay makuha ang Schuler Group. Looking at it now, malapit na siyang magtagumpay, he added. Ang ekspresyon sa mukha ni Dawson ay medyo isang tanawin. Siya ay dumaan sa hindi mabilang na tagumpay at kabiguan sa sektor ng negosyo sa nakalipas na ilang dekada. Nagawa niyang maging pinakamamahal na tao sa probinsya. Si Dawson Schuler ay hindi isang idiot. Isinaalang-alang niya ang lahat ng mga panganib bago simulan ang kanyang pagkilos. Ang sitwasyon sa kamay.
Inihanda na niya ang sarili para dito simula pa lang. Gayunpaman, upang marinig ang sinabi ni Jasper na ang lahat ng ito ay isang bitag, hindi ito maamin ni Dawson. Kapag umamin siya, magtrabaho iyon na may problema sa kanyang mga personal na kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 35. Ang mga rekord ng negosyo na itinakda niya sa nakalipas na ilang dekada ay naging biro. Kung kumalat ang balita tungkol dito, magiging biro siya ng buong probinsya. Higit pa rito, ang taong iyon ay may nakakatakot na personal na background. Bagamat malaki ang Schuler Group, hindi nila kailangang gumawa ng ganoong haba para linlanggan siya. All things considered, hindi naniwala si Dawson sa sinasabi ni Jasper. Anong kalokohan? Galit na sigaw ni Dawson. Maraming bagay ang nangyari sa pagitan, outsider ka lang, hindi mo alam lahat. How dare you conclude na lahat ng ito ay scam? Ibig mo bang sabihin na ako ay isang tanga na may ilang dekada ng karanasan na napatunayang walang silbi dahil madali akong nalinlang? Kung hindi dahil kay Wendy na tumabi sa kanila na may gulat na ekspresyon sa mukha, tumalikod na si Jasper at umalis. Ang pagtaas at pagbagsak ng Schuler Group ay walang kinalaman sa kanya. Sa una, nilayo ni Jasper na samantalahin ang pagkakataong ito para bumili ng stake sa Schuler Group. Pagkatapos ng lahat, ang Schuler Group ay may mature na supermarket supply chain system. Pagkatapos ng taong 2000, mabilis na lalago ang kita ng populasyon at ito ay haantong sa pag-aalsa sa negosyo ng supermarket. Hanggat ang isa ay nagbukas ng isang tindahan, maaari silang kumita ng pera kahit na nakapikit ang kanilang mga mata. Higit pa rito, ang industriya ng supermarket ay may kalamangan sa daloy ng salapi na hindi maihahambing sa anumang iba pang industriya. Sa kanyang nakaraang buhay, ang tao sa likod ng lahat ng ito ay nagtagumpay sa pag-agaw sa pambansang merkado matapos kunin ang 12-dosenang mga supermarket mula sa Schuler Group. Noong isilang muli si Jasper, isa na siyang hotshot na may market value na $80 billion. Ang kanyang kumpanya ay nasa loob din ng nangungunang 3 domestic supermarket brand. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong bumili ng stake sa Schuler Group ngayon, maaari siyang kumita ng napakalaking tubo sa hinaharap. Gayunpaman, hindi nag-alala si Jasper tungkol sa pagkawala ng mga pagkakataong kumita ng pera. Sa makatuwid, hindi talaga nag-aalala si Jasper kung makakabili ba siya ng stake sa Schuler Group. Ama, nagboses agad si Wendy. Nag-aalala siyang tumingin kay Dawson. Lagi mong sinasabi sa akin na huwag maging mapagmataas kapag nakamit ko ang isang bagay at laging mapagpakumbaba. Ang pag-aaral ay hindi isang kompetisyon, she said. Bakit hindi mo naiintindihan ang prinsipyong ito ngayon? Dagdag niya. Kilala ko si Jasp. Hindi naman talaga siya yung tipong nagsasalita ng walang ingat o nag-e-exaggerate ng mga bagay-bagay. Dapat may dahilan siya para sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Bakit hindi ka nalang manatiling pantay at pag-isipan ito? Tanong niya. Pagtingin kay Wendy, malamig na bumantong hininga si Dawson at lumingon kay Jasper. Sige, kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan sa akin na ito ay isang scam, aniya. Kung tama ka, hihingi ako ng tawad sa iyo. Kung hindi, iwan mo na si Wendy, he added. Gaano kahirap makakuha ng patunay? Tipid na ngumiti si Jasper. Una, ang taong nagplano ng lahat ay dapat may buong awtoridad sa departamento ng pamumuhunan sa pananalapi ng grupo. Mr. Schuler, kailangan mo lang suriin kung anong mga proyekto ang kanyang ipinuhunan ng lahat ng pondo sa panahong ito. Sigurado ako na ang mga proyektong iyon ay mga empty shell lamang. Ginagamit niya ang mga ito para magkaroon ng pagmamay-ari sa mga pondo ng kumpanya. Susunod, nawala ang mga karapatan ng kumpanya sa pangunahing negosyo ng supermarket. Sa makatuwid, dapat na nailipat ng kabilang partido ang lahat ng pondo mula sa bagong tatag na kumpanya. Malalaman mo ito sa pamamagitan lamang ng mabilis na pagsusuri, sabi ni Jasper. Itinutok ni Dawson ang tingin kay Jasper. Pagkatapos niyang magsalita, agad na tinawagan ni Dawson ang kanyang malalapit na kasamahan at pinakiusapan silang tingnan ito. Bagaman hindi ito sinabi ni Dawson ng malakas, nagsimula siyang maging mas kainahinala. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang tawag sa telepono. Tito Schuler, may kailangan ka ba? Umalangaw mula sa kabilang dulo ng telepono ang madamdamin at confident na boses ng isang binata.
Wala lang, Zayden. Naglalaro ako ng golf sa Thompson Golf Court. Bumalik na rin si Wendy. Bumalik na si Wendy. Sandali lang, Tio Schuler. Pupunta na ako dyan. Excited na sabi ng lalaki. Ibinaba ang telepono, sinabi ni Dawson kay Jasper, tinawagan ko na siya. Pareho kayong pwedeng mag-interrogate sa kanya ng personal. Huwag mo akong biguan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 36. Pare, nakikipag-ugnayan ka pa rin kay Zayden Hanks. Tanong ni Wendy sa ama matapos marinig ang boses sa kabilang linya ng tawag. Ang isa sa aking pinakadakilang nais ay ilista ang kumpanya sa publiko. Ang mga matatanda mula sa pamilya ni Zayden Hanks ay may hawak na awtoridad sa sektor na ito, sagot ni Dawson. Siya ay isang cold-blooded jackal. Pare, walang magandang maidudulot ang pagtatrabaho sa kanya, galit na sabi ni Wendy. Wendy, dapat alam mo na walang hanggang kaibigan o kaaway pagdating sa negosyo. Tanging ang mga benepisyo ay walang hanggan. Nagtutulungan kami para sa kapwa-benepisyo. Gayunpaman, kung mayroon siyang mga iniisip na hindi dapat, hindi ko siya maaawa sa kanya. Sabi ni Dawson sa malamig na boses. Gayunpaman, ang mga salita ni Jasper ay hindi pa napapatunayan. Gayunpaman, ang posibilidad ng isang bagay na nangyari ay sapat na upang ilipat ang kaisipan ng isang mabigat na karakter sa sektor ng negosyo tulad ni Dawson Schuler. Sa pagtingin sa hindi nababasang ekspresyon sa mukha ni Dawson, napagtanto ni Jasper na tiyak na hindi ordinaryong tao si Dawson Schuler para makatagpo ng ganoong kalaking pundasyon. Kuwit, makalipas ang kalahating oras, isang casual na nakadamit na binata na nagbigay ng marangal na hangin ay dumating sa golf course na puno ng sigla. Si Dawson ay wala sa mood na maglaro ng golf, bagaman. Nagplano silang tatlo na kumain sa restaurant sa golf course. Dumating na si Zayden Hanks. Nawala ang tingin niya kay Jasper at napatitig kay Wendy. Wendy, kailan ka bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sunduin na sana kita. Sabi ni Zayden sa mainit na boses. Ang kanyang saloobin ay higit pa sa madamdamin. Mula sa kanyang panlabas na anyo hanggang sa kanyang kagandahang asal, si Zayden ay walang kapintasan. Hindi kakayanin ng mga ordinaryong babae ang isang bata, mayaman, gwapo, kaakit-akit, at maayos na lalaki na tulad niya. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Wendy. She simply replied to him monotonously, bumalik ako para bisitahin ang tatay ko. Wala akong intensyon na guluhin ka. Umakto si Zayden na parang hindi niya masabi ang implikasyon ng pagtanggi mula sa malamig niyang kilos. Ngumisi siya. Paano magiging gulo? Dahil sa relasyon natin, wala namang gulo sa pagitan natin. Zayden, umupo ka muna. Itinuro ni Dawson ang bakanteng upuan. Umupo si Wendy sa gitna habang nasa gilid niya sina Jasper at Dawson. Napangiti si Zayden. Pumunta siya sa tabi ni Jasper at natatawang sinabi, "Aking Dod, dahil nandito ako, bumangon ka at umupo sa tabi." Sa sandaling pumasok si Zayden sa silid at napagtanto na si Jasper ay nakaupo sa tabi ni Wendy, isang siga ng selos ang sumiklab sa loob niya. Ang paraan ng pagsasalita niya ay walang puwang para tanggihan ni Jasper ang kanyang kahilingan. Inutusan niya si Jasper. Dahan-daang kinagat ni Jasper ang kanyang scone at ngumunguya ng ilang beses. Humarap siya kay Wendy at sinabi sa kanya, "Masarap ang scone na ito. Dapat meron ka rin." Pagkatapos ay naglagay siya ng scone sa plato ni Wendy. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Jasper si Zayden. Hindi na lang niya pinansin. Bilang isang taong lumaki sa isang mayamang pamilya, hindi kailanman nakatanggap ng ganoong pagtrato si Zayden. Nagdilim ang mukha niya at sinaman ng tingin si Jasper. "Parang hindi mo ako kikilalanan, ha?" Tanong niya. "Hindi mo alam kung anong klaseng tao ako, di ba?" "Ha?" Pumulot ng basang tuwalya sa mesa, malamig na sinabi ni Jasper, "Kung sino ka man ay wala sa akin. Wala ring halaga sa akin ang pagkilala mo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 37. Napangiti si Zayden dahil sa galit. Sige, walang sino man sa buong probinsya ang maglalakas loob na makipag-usap sa akin ng ganoon, sabi niya sa antas ng tono. Zayden, sabi ni Dawson, hindi dapat kumilos ng padalos-dalos ang mga kabataan. Ito ay pareho kahit saan ka umupo. Halika dito, maupo ka sa tabi ko, dagdag niya.
Bagamat labis na hindi nasisiyahan si Zayden, napigilan lamang niya ang kanyang galit dahil sinabihan siya ni Dawson. Anyway, mas nakakahiya kung tumayo siya doon. Matapos makaupo sa tabi ni Dawson, itinaas ni Zayden ang kanyang tingin at inipit ito kay Jasper. Sakay abangan mo, hindi ka dapat ordinaryong tao. How dare you talk to me like that? Sabihin mo sa akin, saang pamilya ka galing? Tanong ni Zayden. The Lanes, maikling sagot ni Jasper. Ang Lanes. Napaisip si Zayden dito. Walang mga prestihiyosong pamilya na tinatawag na Lanes sa probinsya. Walang sino man sa probinsya ang maglalakas loob na magsalita laban sa kanya ng ganoon. Galing ba siya sa ibang bansa? Huwag mo nang isipin pa. Ang aking pamilya ay hindi prestihiyoso o mayaman. Ordinaryong pamilya lang tayo, walang pakialam na sabi ni Jasper. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zayden. Ginagawa mo ba akong tanga? Galit na tanong niya. Paano kita ginagawang tanga? Tanong ni Jasper sa kanya. Sinaman ng tingin ni Zayden si Jasper at ngumisi. Huwag kang masyadong mayabang, ****starred ka. Nangangailangan ito ng mga kasanayan, hindi makinis na pagsasalita, upang magawa ito sa lipunang ito. Kung kumilos ka ng padalos-dalos, mag-ingat na hindi mo alam kung paano ka nahulog sa iyong kapahamakan sa huli. Namumula siya sa galit. Tsaka, alamin mo ang lugar mo at umalis ka kaagad, Wendy. Hindi siya para sa isang hamak na ****starred na tulad mo. Bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili sa halip? You should go and ask around, tapos malalaman mo kung anong klaseng pamilya ang mga Hanks sa probinsya. Isa ka lang langgam sa harapan ko, dagdag pa niya. Tama na, biglang sumigaw si Wendy. Zayden Hanks, walang kahit anong relasyon sa pagitan natin. Kung sino ang pipiliin kong kaibiganin ay hindi mo rin alalahanin. Napatingin si Wendy kay Zayden na may overcast expression sa mukha. Niloko mo ang tatay ko na mag-invest sa financial sector. Saan napunta lahat ng pera? Sabay tanong nito sa kanya. Si Zayden ay nanatiling walang kibo, ngunit ang mga alon ay humahampas sa kanyang puso. Hindi naman siya nagulat sa reaksyon ni Wendy. Gayunpaman, si Dawson ay nanatiling tahimik na walang sinasabi. Dahil dito, lalo siyang naging maingat. Sa lohikal na kahulugan, ang kanyang plano ay walang kamali-mali. Imposibleng malaman ng sino man ang tungkol dito. Malapit na siyang magtagumpay. Sa panahong iyon, magiging kanya na ang Schuler Group. Mapapabilang din sa kanya si Wendy Schuler. Gayunpaman, ang saloobin ni Dawson ay hindi maliwanag ngayon. Paimpol niyang pinagmamasdan si Wendy na nagtatanong sa kanya nang walang sinasabi. Halatang hinihintay niyang magbigay ng paliwanag si Zayden. Agad na pinigilan ni Zayden ang kanyang pag-iisip at sinabing, Wendy, mali ang pagkakaintindi mo. Anong ibig mong sabihin sa trick? Si Uncle Schuler ang pinakamagaling na negosyante sa probinsya. Ano ang iniisip mo na may kakayahan akong linlanggan si Uncle Schuler? O sa tingin mo ba ay madaling linlanggan ng isang tao ang iyong ama dahil matanda na siya ngayon? Huwag mong ibahin ang topic. Sagutin mo ako, saan napunta ang na-invest na pera? Malamig na sabi ni Wendy na nakatingin pa rin ng diretso kay Zayden. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Zayden. Gaya ng sabi mo, na-invest na ang pera. Siyempre, ito ay ginagamit para pandohan ang ilang mga proyekto, he said matter-of-factly. Yung mga tinatawag na projects ay yung mga paper companies na ginawa mo. Nagbigay ka lang ng plano ng proyekto at inilipat ang lahat ng pera sa iyong mga kumpanya ng papel, tama. Biglang sumingit si Jasper. Hindi rin tanga si Zayden. Siya ay may kakayahang makabuo ng isang malawak na pamamaraan at nagtagumpay pa nga na lokohin si Dawson. Sabay balik sa katinoan. Imposibleng maghinala si Dawson sa kanya ng biglaan. Bukod dito, si Wendy ay walang alam sa lahat ng mga panloob na detalye. Ang tanging tao na maaaring gawin ito ay ang padalos-dalos, mayabang na binata na nakaupo sa tabi ni Wendy. Hoy, ikaw ba ang nagkakalat ng kasinungalingan sa lahat? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ha? Biglang tumayo si Zayden at sinigawan ng galit si Jasper sabay turo sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 38. Namumula si Zayden habang si Jasper ay nanatiling walang kibo habang kinakain niya ang kanyang dumplings, hindi siya pinapansin. Kaibigan ko si Jasper. Biglang nagsalita si Wendy,
Tinitigan si Zayden ng walang imak bago pa makapagsalita si Jasper. Mas gusto ko kung mas magalang ka sa kanya. Naramdaman ni Zayden ang apoy ng galit sa loob niya na nag-aapoy ng sobrang init habang pinapanood niya si Wendy na nagtatanggol kay Jasper. Sa isang panunuya, nagsalita si Zayden ng walang paggalang, lahat ng ginagawa ko ay tumulong na itulak ang Schuler Group sa merkado. Imbes na magpasalamat ka, dito mo ako pinaghihinalaan. Ang Departamento ng Pamumuhunan sa Pananalapi ay palaging nasa ilalim ng iyong pamamahala at wala akong pagdududa sa iyong mga kakayahan. Gayunpaman, may mga bagay pa rin na dapat gawin para sa formalidad pagdating sa Board of Directors. Kaya, magsumite ng ulat ng pamumuhunan para sa departamento bukas sa lupon para sa pagsusuri. Biglang request ni Dawson. Siyempre. Pero sir, may nagtatanong ba sa board ng trabaho ng Financial Investment Department? For formalities lang naman. Pupunta ako dyan. Ano ang posibleng mangyari? Napangiti naman si Dawson habang sinisigurado. Oo naman. Sumang-ayon si Zayden na may magalang na ngiti. Ang kailangan lang ay isang salita mula sa iyo, sir, at sigurado akong walang maglalakas loob na magtanong pa. If you'll excuse me, pupunta ako sa washroom. With that, bumangon si Zayden at pumunta sa banyo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dawson nang umalis si Zayden. Ito ay talagang isang scam. Puno ng galit ang tono ni Dawson. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Wendy, at agad niyang iminungkahi, kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Ilantad na lang natin siya kapag nakabalik na siya. Hindi, si Jasper ang nagsalita, lumingon sa kanya ang mag-ama. Napuno ng kalituhan ang mga tingin ni Wendy. Samantala, may paghanga si Dawson. Si Zayden ay nagplano ng isang malaking pamamaraan, hindi banggitin na mayroon siyang pamilyang Hanks na sumusuporta sa kanya. Kung hindi, walang paraan na may tatago niya ito ng husto sa iyo, Tio Schuler. Matagal na nilang pinaplano ito, kaya kailangan din nating magkaroon ng backup na plano kung magkalaban tayo. Malinaw ang isipan ni Jasper. Hindi kami kumikilos maliban kung talagang sigurado kami sa aming tagumpay. Masayang tumango si Dawson at nagsalita, tama si Jasper. Matagal na nila itong pinaplano. Magkakalat at tatakbo lang sila kapag bigla tayong lumingon sa kanila. Kung gayon, maaari ba siyang magkaroon ng isang bagay mula sa sinabi ko? Kinakabahang tanong ni Wendy. Ngumiti si Jasper at sumagot, hindi. Napakahalaga ng sinabi mo, kung hindi, ipinagpatuloy niya ang kanyang plano. Itinulak mo siya ng kaunti, at kung magpanik siya, magkakaroon ng mga bitek sa kanyang plano. Humagalpak ng tawa si Dawson. Anong kaibigan mo dito, Wendy? Masyadong komplikado ang isip mo, binata. Nagpatuloy si Jasper sa pagkain ng kanyang dumplings, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang katotohanang nagawa ni Dawson na maging pinakamayamang tao sa probinsya ay patunay na matalino ang lalaki. Sinasamantala ang isyo na lumitaw sa pamumuhunan, ito ay nagdaragdag ng gasolina sa apoy sa pamamagitan ng paghiling kay Zayden na magsumite ng ulat sa pamumuhunan bukas. Ito ay isang maliit na piraso ng detalye, ngunit ito ay ang lahat ng ito ay kinakailangan upang pakainin ang pagkakasala ni Zayden. Kara-rating lang niya sa pag-iisip na iyon, ngunit matagal na itong nakita ni Dawson at gumawa ng kanyang hakbang. Ang karanasan ay talagang isang bagay na dapat ingatan. Isang katangahan kung minamaliit niya ang sinuman dahil lang sa bentahe niya na lumipat sa ibang bansa. Kuwait, sa banyo, inilabas ni Zayden ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero nang masiguro niyang mag-isa lang siya sa loob. Ako ito. Kailangan nating pabilisin ang mga bagay-bagay, ngayon. 3 araw. Halos tapos na kami sa paglipat ng mga asset, pero sa tingin ko, baka may hinala na ang B***starred na si Schuler. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 39. Ang ekspresyon ni Zayden ay nagtali sa pagitan ng madilim at maaraw nang ibinaba niya ang telepono. Bahagya siyang nakaramdam ng galit. Ang pagkakaroon ng plot ng higit sa 2 taon, ang tagumpay ay nasa harap niya mismo. Kung may mangyari man sa gayong pagunlad ng panahon, kalimutan ang tungkol sa hindi pagkuha ng anumang mga kondisyon, ngunit tiyak na magdududa rin ang kanyang pamilya sa kanyang kakayahan. Moverf *Sacker. It's got to be that B***starred. Sumagi sa isip niya ang itsura ni Jasper at sinuntok ni Zayden ang kamao niya sa wash basin. Then again,
Paano kung alam mo na? Sandali na lang ang tagumpay ko at magiging akin na ang Schuler Group sa lalong madaling panahon. At ikaw, Wendy, ang kailangan mo lang gawin ay maging aking babae, at maaari kitang hayaang mabuhay. Huwag kang maglakas loob na subukang mamatay. Pagkabalik mula sa banyo ay wala na sa mood kumain si Zayden kaya gumawa na siya ng dahilan para umalis. Hindi siya hiniling ni Dawson na manatili at hayaan siyang umalis ayon sa gusto niya. Nakakunot ang noo ni Dawson habang pinagmamasdan si Zayden na papaalis sa field. Naiinip na siya. Walang duda na susubukan niyang pabilisin ang paglilipat ng mga ari-arian, ngunit hindi iyon isang bagay na maaari kong harapin. Ang perang inilabas ko na para puhunan. Sigh. Nang marinig si Dawson, biglang sumigaw si Jasper, kaya ko yan. Gulat na napatingin si Dawson kay Jasper. Natigilan si Dawson. Ganyan talaga ang claim mo doon. Paano mo mapipigil ang 600 milyong halaga ng mga pondo sa pamumuhunan? Basta ito ay may kinalaman sa pera, ito ay hindi gaanong. Bahagyang ngumiti si Jasper. Sanay talaga si Jasper pagdating dito, Dad. Pagmamayabang ni Wendy. Huwag kang magbiro, umiling si Dawson. Iyan ay $600 million na nascam niya sa akin sa isang paper company. Walang paraan para maibalik ang pera. Mahigpit ang daloy ng pera ng kumpanya at malapit nang masira ngayon. Tiyak na magsisimulang kumatok ang mga supplier sa aming mga pintuan kung may lumabas na balita. As far as Dawson was concerned, napatunayan ni Jasper ang kanyang claim na lahat ito ay scam. Gayunpaman, paano maibabalik ang isang kabataan tulad ni Jasper ng 600 milyong pondo ng pamumuhunan? I throttle si Zayden at takutin siyang ibalik ang pera. Iyan ay hindi makatotohanan. Sa isiping iyon, nalungkot si Dawson. Hindi ko ini-expect na mabubulag pa rin ako sa ganoong edad, pero naplano ko na. Kung dumating man tayo sa punto, iiwan ko kayong dalawa ng sapat na pera para mabuhay sa natitirang bahagi ng inyong buhay sa kayamanan. Sa pagkakataong iyon, tinapik ni Dawson ang balikat ni Jasper. Gusto kita, Jasper. Sa palagay ko ay hindi ko nagawang maging napakahusay noong ako ay kasing edad mo. Wala akong dapat ipag-alala kung ikaw ang katabi ni Wendy. Anong pinagsasabi mo, Dad? Kinabahan at nahihiya si Wendy. Kinabahan siya dahil sa pessimism ni Dawson at nahihiya sa kung paano niya ito ibinigay kay Jasper. Anak kita, paanong hindi ko maintindihan ang iniisip mo? Hindi ka kailanman nagkaroon ng interes sa sinumang lalaki mula noong bata ka, at narito, dinadala mo siya sa harap ko. Paano ako nabulag sa iniisip mo? Malungkot ang tono ni Dawson. Maglalaan ako ng oras at dahan-daang tasahin ka kung wala sa mga ito ang nangyayari, ngunit hindi ko kayang gawin iyon ngayon. Uncle Schuler, hindi napigilan ni Jasper na magsalita habang pinagmamasdan ang tingin ni Dawson na nagiging mas pessimistic. 600 milyon lang. Kaya kong ibigay sa iyo. Sa kabila ng nakita niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga bagay sa kanyang buhay, si Dawson ay lubos na nabigla nang tumingin siya kay Jasper. Ilang segundo lang ang nakalipas ay naisip niya na ang binatang ito ay namumukod-tangi. Bakit ba siya nag-bluff ng ganito ngayon? Kumita lang si Jasper ng 3 bilyon at $100 milyong mula sa stock market ilang araw na ang nakararaan. Tatay, tuwang-tuwang wika ni Wendy, mas proud ang tingin sa mga mata niya kaysa noong kumita siya ng pera. 3. Ano? Akala ni Dawson ay mali ang narinig niya. 3 bilyon at $100 milyong. Ulit ni Wendy. Sa muling pagtingin kay Jasper, nakita ni Dawson na naisulat na muli ang kanyang pangunawa sa bata. Siya ay nagtatrabaho sa kanyang buong buhay ngunit kahit na sa kanyang pinakamahusay na Schuler Group ay hindi kailanman nagmamay-ari ng magkano sa mga asset. Gayunpaman, ang kabataang ito sa harap ng kanyang mga mata na napakabata ay kumikita ng 3 bilyon at $100 milyong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 40. Tanda na siguro ako. Hindi napigilan ni Dawson na mapabuntong hininga nang malaman niyang kumita nga ng ganoon kalaking pera si Jasper sa stock market. Ngumiti si Jasper at nagsalita, hindi mo dapat maliitin ang sarili mo, Tio Schuler. Bilang isang taong nabuhay ng higit pa kaysa sa akin, mas marami kang karanasan kaysa sa akin. Marami akong matututunan sa iyo. Hindi napigilan ni Dawson na mapahiya sa mukha ni Jasper.
Bago nalantad ang kanyang scam, naisip ni Dawson na ang mga taong tulad ni Zayden ay ang ehemplo ng namumukod-tanging. Sumagi nga sa isip niya ang pag-iisip na ipakasal ang kanyang anak kay Zayden. Ngunit ngayon na naisip niya ito, iniisip niya kung ano ang iniisip niya. Tuluyan na niyang binaliwala ang karumal-dumal na kasakiman ni Zayden sa kanya. Ang namumukod-tanging karakter ni Jasper ay madaling nalampasan ang lahat ng nakilala niya noon. Ang binata ay may netong halaga na ilang bilyong dolyar, gayunpaman hindi niya hinayaang malaban ng pera ang kanyang isip. Sa halip, mas naging mapagpakumbaba at magalang si Jasper sa bawat pagkikita. Ano ang gayong tao, kung hindi ang pinakamahusay sa pinakamahusay? Hindi ako ang pinakamabait sa iyo, Jasper, at dahil doon, humihingi ako ng tawad, taos-pusong wika ni Dawson. Masyado kang mabait, Tio Schuler. Umiling si Jasper. Hindi ako ang uri na idikit ang aking ilong sa mga negosyo ng iba, ngunit walang paraan na maaari akong tumayo at panoorin kapag si Zayden ay may masamang layunin sa iyo at kay Wendy. Habang nagsasalita siya, matalim na sinulyapan ni Jasper si Wendy na namumula at nahihiyang tumingin sa kanya. Ngumiti si Jasper at muling nagsalita, alam kong kinuha ni Zayden ang pera para mag-invest sa isang partikular na stock. Bagamat madali kong mailabas ang 600 milyon, wala ring paraan na hahayaan ko na lang siyang maglakad ng libre sa sobrang dami ng pera. Kung ano ang sa iyo ay sa iyo, at sisiguraduhin kong ibabalik niya iyon nang hindi bababa sa kahit isang sentimo. Anong balak mong gawin? Kumikislap ang mga mata ni Dawson habang nagtatanong. Mula nang pumasok ako sa stock market, bumibili at nagbebenta ako ng mga stock sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano ang uso noon. Wala pa akong stock snipe kahit kanino. Narinig mo ba ang tungkol sa ideya ng dealer takes all ngunit sa mga tuntunin ng stock market, Uncle Schuler? Bahagyang ngumiti si Jasper habang nagsasalita, gusto kong maging dealer ngayon. Mapangahas ka, gusto ko iyon tungkol sa iyo. Puri ni Dawson, anong kailangan mo? Tutulungan kitang ihanda ang aking makakaya. Isang tahimik na opisina at isang computer. Nang walang ibang salita, agad na pinasundo sila ni Dawson sa kanyang driver sa gusali ng Schuler Group matapos mag-request si Jasper. Dahil ito ang corporate building ng pinakamayamang tao sa probinsya, ito ay isang 66 na palapag na gusaling palatandaan sa kabisera ng lalawigan at isang lugar ng yaman na hinahangad ng hindi mabilang na mga tao. Kasama si Dawson doon, pumunta si Jasper sa opisina ng chairman sa pinakamataas na palapag. Umupo ka dito, Jasper. Pinaupo ni Dawson si Jasper sa kanyang pangunahing upuan. Sa palagay ko ay hindi ito angkop, Tio Schuler. Hindi alam ni Jasper kung matatawa ba siya o maiiyak. Kung sasabihin kong ayos lang, ayos lang. Umupo ka lang. Sa kung paano unti-unting nasisiyahan si Dawson kay Jasper, wala na siyang pakialam sa gayong si mantika. Maya-maya lang ay pumasok ang sekretarya sa opisina na may dalang tray ng tsaa. Nang tumangala ang sekretarya ay nakita niya ang isang hindi pamilyar na binata na nakaupo sa upuan ng chairman habang kinakausap siya ng nasabing chairman na puno ng ngiti ang mukha. Napatulala ang sekretarya sa nakita. Inilapag ang tsaa, ang sekretarya pagkatapos ay tumalikod at umalis sa silid na ganap na nagyelo. Laking sorpresa na nakapasok ang sekretarya sa pinto. Sa gilid naman ay nag-aapoy ang pisngi ni Wendy sa kahihiyan. Hindi naman siguro iniisip ni Dad na ibigay ang kumpanya kay Jas, di ba? Good Lord, ito ba ang dote ko? Habang namumula ang kanyang mukha sa bawat pag-iisip, naklik na ni Jasper ang software ng stock market nang bumalik si Wendy sa realidad. Matapos ibawas ang 17,280,000 na binayaran para sa villa, ang account ni Jasper ay umabot sa kasalukuyang kabuuang 3,183,960,000 dolyares. Sa kabila ng pag-alam na hindi magsisinungaling ang kanyang anak sa kanya, hindi maiwasan ni Dawson na makaramdam ng hinanakit nang makita niya ang mahabang linya ng mga numero na madaling pumutok sa mga daluyan ng dugo ng sinuman sa balanse ng bangko ni Jasper.